Yan! Hoy, let's go! Ay. Let's go! Meron kayong fellow Tomasian on board. At January 2 ngayon, after ito ng January 1. Ang galing mo talaga sa math. At bago ito, Mac, January 3. Yan, pinapakita nyo ang education na nakuha nyo sa UST. UST kasi may fellow, may nagtuturo sa UST dati dito. Paano magbasa ng kalendaryo? Isa yon sa mga Isa ba yun? tinuturo sa UST, pero very interesting tong January 2. Itotodo na natin to ngayon 2026. Itodo na lahat ng mga episode natin ngayon. Huwag na tayong mag-hold back. Oo, bagong taon. Bagong taon, kailangan Bagong paangat ng atake. paangat. Kailangan makuha ulit natin ng top. Dapat Sabi ko lang na ayaw. welcome to the Cool Pass! Ay, naku, hindi mangyayari. episode 921. Exclusive. On Spotify. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Anong kanta yan? Dalawang kanta alam sabay, ko na kung mashup ba yan? Alam ko na yung title ng kantang yan. Hindi ako si Bob Ong. Oh, yan. Yan nga. Ay, Meron ba kantang ganun? Well, hindi ko alam. Tama ba ako? Ano yan, yung laging tinutugtog sa Battle of the Bands yan? Yan. Ano yan? Sampagita ba yan? Oo, yung Sampagita. Sino? Sino ba sila? Siya si Bob Ong. Ngayon po kasama natin ang totoong Bob Ong. Palakpakan natin, Ronaldo. Thank you. Kasi pinaliktad mo yung Oo. Ong. Di ba? Ngo. Oo. Yan talaga yun eh. Bob Ngo. Bob Siya mo. po talaga si Bob Ngo. Ano Doon masasabi na mo? siya maintindihan pag sinulat niya sa libro eh. Ano masasabi mo, Bob Ngo? Para sa mga na-inspire ko, you're welcome. Ano yung mga libro na naisulat mo nga pala? Ang kwento ng mga nakakabasang ngungo. Hindi, akala. Meron to tungkol sa panadero eh. Ano yun? Aba, nakakamasa na pala. Hindi, ano yun? Prequel yun. Prequel yun. Pero yun, after nun, nakakabasang ngungo na. Yan. Oh, Galing ha. sige, doon na lang tayo sa totoong author talaga. I-introduce mo naman ang ating guest ngayon. Siyempre, Malinaw ah. Sige. ang fellow writer ko, Oh, pero kahit agad ha. Walang iba kundi si... walang iba kundi si Bob Ong. Hindi Hindi, hostel dito. De Los Reyes. Yan, si Doc Joey. Doc Joey. Also known as Bob Ong. Daniel Matsunaga. Yan! Sige na nga. Bakit ba kayo ang pinagbibintangan daw na Bob Ong? Hindi ko rin alam eh. Oh, depende siguro sa maiinom ko ngayong gabi. Kung Lasingin natin. Shot muna. Sabi Cheers. nyo, Sir Cheers, Joey. Doc Joey. Ang gin ang ligtas. bumuhay sa inyo. Kaya cheers sa gin. Cheers sa gin. Yeah. Bakit po gin ang bumuhay sa inyo? Hindi sana, inabutan ako ng pandemya sa Quezon, Lukban. Siyempre, medyo mataas yun, malamig. Tapos maraming gin. Kaya tanda mo yung may shortage ng alak dati. So parang patago pa yung bilihan yun. No? Saka mataas ang presyo. Meron ka ba yan? Oh, Alfonso lang eh, Alfonso. Hindi. Bigyan mo ko ng premium. Mga ganun. No? yung mga tambay sa amin, nahalatang may alak kasi nakasando sila pero yung lalagyan ng alak nila, attache case. Parang sabi ko, hindi ba mahalata yun? Bago hindi bagay sa damit mo. Lucrative kasi ang alcohol business doon. Nandiyan na ba ang mga epektos? Ando na. Inaangat pa, sir. Inaangat pa. Nag-exchange ng attache case. Indeed. Tapos, ano pa yan dun sa amin? So, pinalitan. Naka-backpack naman. Nag-aalog-alog ang babasag. backpack. Oo. Sinong, Sinong Supplier. nun? Yung Aling Linda ang pangalan niya. Notorious siya. Yun yung may Sorry, teka- Rek, nasa Lalaki source. pa to. Ano yung alias yan eh. Pero lalaki. Tawag mo na ako sa alias na Aling Linda. Rekta sa source eh. Rekta sa source. Talaga siya yung tinitimpla niya. Hindi na. Raw ang tinitinda dati. Pero bakit nga ba Pero kasi may kalamansi. So diba dati alcohol daw ang panlaban sa bakterya. Tapos kailangan mo ng ascorbic acid. Vitamin C. Oh, gin ka Diba? naman. Yun mismo. nga. Oo.
Tapos isusukan nyo rin naman lahat. Well, kasama yun eh. Lalabas mo lahat ng mga bad bacteria. Bad bacteria. Bad bacteria. May epekto na yung gamot. May epekto na yun. Kumbaga parang, I feel better. Oo. Nakakasulat ba kayo pag nakainom? Mayroong pagkakataon, no, may isang libro ko, kalahati ng librong yun na isulat ko ng hindi meron kang ininom, ganun. Kaya yung kalahati ng libro, hindi mabasa. Hindi mabasa. Kaya pala, aba, Kaya walang bawal sila. Yung isang page Hey, miss! Hey, miss! Nagka-cut call lang to Aba, nakakabaso na pala ako. Ang ganda nun. Kayo po ay nagsimula as a writer kailan? Nung high school, essay writing contest sa Valenzuela. Taga Valenzuela ako talaga. Pamilya na sa Lucban, Quezon. So, yun. Nagbabasa ka kasi eh. Tapos di ako nag-aaral nung high school. Like, tigil ng pag-aaral. Okay. So, pinatigil ako kasi hindi kaya. So, nakakaiyak to. Teka. Bakit? Mahirap po kayo noon. Mahirap. Oo. Gaano kahirap? What a way to say na... Ganito kahirap. Tatay ko na stroke. Nanay ko na stroke, kalahati ng katawan patay. Tatay ko, diabetes, putol ang paa. So, may dalawa kaming wheelchair sa bahay. Nang walang nagtatrabaho. Minsan po ba ay nagbabanggaan sila? X Games. Oo. Ang inang ganda. Parang naman yung magulang mo! BMX, parang BMX. Daw nagawin! Magkano? Ano, sabayan tayo? Sabi ko. Road rage yun. Road rage. Drag racing, no? Bumaba ka dyan. Baba ka dyan! Baba ka dyan! Hindi natanong ni Corina yung kahit kailan. Kung nakikita niyo po kami ngayon, nanay, tatay, pagbigyan niyo na po. Kasalanan po ni James. Opo. Curious lang po. Ang anak nyo, si James lang po ang salbahay. Yung ganun klase na napahinto kayo sa pag-aaral, ilan ba kayo magkakapatid? 3 sa pangatlong asawa ng tatay ko. Tapos lahat kayo hinto. Hindi, isa-isang taon. Yung ate ko huminto ng 1 taon, tapos kami dalawa nag-aaral, siya trabaho. So, lahat naghuminto. So, huminto ako 1 beses, high school, tapos college parang 2 beses. So, 8 years ako bago makatapos. Yun. Tapos Ay, habang... ibang klaseng challenge din eh, no? 8 years, man. Habang kayo ay walang trabaho, ay wala kayong school, anong ginagawa niyo? Nagtatrabaho ko. Nagsusulat ako sa Public Information Office, NCCA. High school, ha? Kasi college na ito. College na. Nung high school, nagtrabaho ko sa pabrika ng trophy. Oo, so yung nagbabarnis ng trophy. Tapos, patutuyuin siya. So, second year high school, may tama ako sa baga. Not because of gin, but barnis. Ayun. Anong sakit yun? May spot sa baga. So, pinatigil na ako ng doktor. Tapos, ayun na. Sabi, ano ba trabaho mo? Ako yung nagbabarnis ng trophy. Spray eh. Sprayin mo siya eh, para malinis yung yung gold niya. Yung mga trophy. May mask po ba kayo nun? Wala nun, men. Walang Ay, ganun. hindi Oo. uso yun. T-shirt lang? Wala nang ganung industrial protection nun. Oo, hazard. Sabagay. Tirahan lahat ng ano. Tapos meron lang blower. Tapos, ingot mo yung kalahati. Yun. Magkano sahod nung... 45 pesos a day, men. Grabe. 14 anyos. Anong year to? Na pagputok ng pinatubo, 91. 19. Doon ako inabutan sa pabrika nung pumutok. So, namimisikleta ako. So, madilim sa Valenzuela. So, yun. Pinasweldo na kami dahil para magugunaw na yung mundo. Tapos nung binigay ko yung sweldo ko sa nanay ko, naghanap ng sabong panlaba. Diba? Hindi niya man lang inalala ang kalagayan ko. Bakit hindi? Hindi naman, ligtas ka ba, anak? Nasaan ang sabong panlaba? Gulat ka, no? Duminanda na ako eh. Oo. May bike ka na't lahat, di ka pa dumaan. Oo. So, yun. Yung pagsusulat ninyo, ano yung sinusulat nyo noon sa NCCA? May mga translation, may mga caption ng literato, National Commission for Culture and the Arts. So may mga magazine na nagko-contribute ako. Habang kumukuha ako paunti-unting ng unit sa Philippine Normal University. So, etong pagsusulat ba ay passion nyo o inaral nyo lang dahil kailangan? ano na sa amin, high school pa lang sabi ko, since hindi naman ako kagandahang lalaki, ano na lang, magiging writer na lang ako. Bakit po kayo naiyak na? Chat muna taas. Sorry, nakakaiyak. Nakakayak nga yan. Ay, gusto ko maging writer kasi ang dami kong binasang libro nung hindi na ako nag-aaral. Puro libro naman.
Like yung libro ng kapitbahay. Anong paborito niyong libro na sa Encyclopedia Yung ng Walt diary ni Disney. Aling Nena. Ano yon yung encyclopedia? Na matitigas. Oo, Oo. yun. Tas walang bumabasa sa kapitbahay. Ang ginagawa ko, ako yung pumupunta. Specific brand, Britannica. Oh, yan. Courier. International. May isa dulo. Eh. Anong letter po ang paborito niyo? Index yung pinaka nasa dulo. Kasi Ayan. nandun na lahat sulit eh, no? Bro, nung may time talaga na encyclopedia lang talaga yung pagkukulang mo ng information, ano? Naka-experience pa ako na may dumadaan na naka-stroller bag na may encyclopedia na sample. Saka imagine Bebenta sa yung magulang. research dati, kung may research kayong isasubmit sa school, kukunin nyo sa encyclopedia, kukunin nyo yung buod noon, tapos itatype nyo pa. Susulat. Cool, Sulat oh, ka may sulat muna. ka. Oh, tapos saka mo itatype, makinilya, men. Tapos, na daanan nyo ba yung itutupi nyo pa yung mga... Encyclopedia. Hindi yung Bond common paper, band. oo. Para pantay-pantay Gitna. yung gitna. Oo. Tapos maplantsahin nyo pa. Oh, tapos gagawa ka pa magba-backspace ka kung ilang characters. Oh, kasi ngayon 'di ba, center justified na. So dati bibilang ka, ang pamagat mo ay nakakabasa kung ano ba pang libro. Bakit yun yung mga... Kaya nga magkakamalang sa bagong eh. Iba atrasan mo yun na kung ilang characters divided by 2. Para gitnang-gitna yung center justified. Oo. So, Paano ganun- nyo na po nasulat yung aba nakakabasa na pala? Namaya, depende yan sa atin. Shot mo na! Hindi naman, napakadali ko naman makaladkad dito. Sa palagay mo, pa lang eh, 11 minutes sa pa palagay lang. mo, paano naisulat ni Bob Ong yung Ayan. nakakabasa pa? Baka marami siyang karanasan. O, di ba? Oo, baka marami siyang pinagdaanan. Feeling ko na-stroke yung tatay niya. Hindi na, Nanay niya na Nanay ni stroke, tatay po lang pa. Hindi, baliktad naman sa kanya. Oo, baka, Balik- oo. May dalawang wheelchair sila, so yun talaga aba nakakabangga. nakapagganap na ako. do you still, sir, use a typewriter kapag nagsusulat? Hindi na. Laptop na lang. Laptop. Regular. Saka siguro. Ano mo nun? Ngayon naman na talagang, ngayon typewriter pa ba? Hindi naman minsan kasi... Kung kala mo kay sir, taga-bundok. Oo, Hindi 45. naman taga-bundok. Nostalgia lang. Ano kala? Nostalgia lang. Nostalgia. Novelty reasons. Pero ang font nyo ba, career nyo? Ano, dati, alam ng mga nanonood, Comic Sans daw eh. Si Lourdes de Vera kasi yung nagpauso nito. Na, si Lourdes saka si Bayaw June. So sila yung nagpakalat ng chismis na ako daw yung si B.O. Bob Ong. Ayan. So Kaya kung gusto 20... talaga na may Ano si BO. Bobo? Oo. So yun. May sinasabi si Lourdes na sinulatan ko siya na ang gamit ko ay Comic Sans. Tapos apparently, yung website dati ni Bob Ong, Comic yung Sans. Bobong Pinoy, Bob Ong Pinoy, ay Comic Sans. So kaya napag... They ano therefore kaya- concluded, depende sa alak. Wow, ang galing mo, Lord. Saka nga... Siya yung gumawa ng intro ng libro ko. Ano? Dalawa lang kasi ang kayang gumamit ng Comic Sans. Diba? Sige. Pero alam mo, bilang bata, hindi ako nahilig magbasa ng libro. Paano kayo nahilig magbasa ng libro? Yun, wala kaming TV. So, ang meron lang ay libro ng mga ate ko na hinihiram dahil public school kami. So, pagka pinapahiram tayo nun, may taga-public school ba sa inyo? Kami. O mga rich kid kayo na, ikaw, si Roger lang talaga nakakaintindi sa akin dito. Tenement elementary. Diba? Inabort ka rin nung Ano? bata. Tenement? Ang ganda ng Tenement, pangalan ng tenement. school nila, Tenement Elementary School, motherfucker. Oo. Tem. Si Roger lang daw ang nakakaintindi kay Siyempre. Sir Joey. Kasi, Dati siya translator kaso eh. hindi nyo naman niya intindihan. Inuunawa ko. Yan. Oo. Nagbabasa ako kasi nga walang masyadong mapaglibangan ng panahon na di ba, wala namang internet nun. So, libro. Tapos laro, ganyan. Pag-ibig, ganyan. Yeah. Kailan ka unang nagkaroon ng Slambo ka. masturbation? Taga-masturbation ka. Pag-ibig pero tinago sa Jacol eh, no? Tumasan yung nagtanong sa akin. Naku, na po tayo dun. Sige, May sige. lover's lane nga tayo. Lover's Eh. lane. Alright. Pero kailan kayo nakaranas ng pag-ibig? Hindi ko alam eh. Paano ba yun? May category ba yun? Hindi ko alam eh. Anong taon? Ilang taon? May puppy love eh. Pagka Puppy writer love. ka ba, tas na in love ka, yung sulat mo masyadong makata o Ano, mabulaklak? men? Kinalakal ko yan kasi
maayos akong sumulat ng love letter. Tapos yung mga engot na kaklase ko na hindi marunong magsulat ng love letter, ako Sa yung inyo? tagasulat. So baon nila, kapalit ng love letter. Takin ang galing. Oh, man. Oh. Ano mga Third go-to nyo na linyahan sa love letter? Words are not enough to express how much you mean to me. Mga ganyan. Oh. Ano yan Namunas yung love letter, eh, no? Tapos, Words! Oh, shit! Words! yeah, Ano yan ha? Sa ano niya na sa teacher niya sinabit kaysa to whom it may concern. Words na natin. May ganyan, May I be ganyan, excused? Sa lahat ng sinulatan nyo, ano ang batting average na sinasagot? Uy, maayos maayos sila, masaya sila, nabibigyan ako ng bonus kapag na-date nila yung kanila nililigawan. Nagbabayad sila sa inyo? Oo naman, Magkano, libre. magkano ang bayad sa inyo? Baon, 10 pesos. Oo, at maano yun, pan-tricycle, pangkain. Pero nabutan natin yung time ng GB. Pag nanliligaw, sulat pa Love talaga letter. yun. Oo, Sulat susulat. kamay eh. Oh, may At maayos ang sulat kamay ko. So, pati yun, kasama. Kung gusto nilang, parang para ding entrance dito. Galing. Di ba? Basic, tapos upgrade ka, ganyan. Ano yun, Rems? Nalala ko may nagpagawa rin ng love letter sa akin dati. Ang sinulat ko lang yung kanta ni Johnny Mathis na Misty. Tapos hindi niya alam, tapos hindi rin alam ng nililigawan niya. Tapos eventually narinig niya, tapos minura niya ako. Kasi naningil ka eh. Ang Hindi, sabi ako niya ba naningil. sa'yo ay mystica. Misting yawa. Look at me, Oh, di yun, ba? look at me. Eh, ang I'm ganda. as helpless as a kitten up a tree. So, pucha, ayun lang. Buti na lang tanga yung babae. Saka wala pang Spotify, no? Walang internet. Walang So, Google. pagka isulat mo yung somebody ng Depeche Mode. Oo, ang ganda nito. I want somebody to share. Okay, nabasa niya, I want somebody. Parang, Pero wala naman siyang pupuntahang internet, di ba? Paano niya mapapakinggan yun? Kailangan muna niyang pumunta sa ibang radio station. Yung sulat merong ding, ding, dong, ding. Kampana ng simbahan. ulit yung sinabi niya. Tsaka may nakalagay, yeah, 3 times. Tapos bakit may nakalagay na chorus at refrain, di ba? Ano pa po ang mga linyahan? Bukod sa words cannot explain how to finger myself. Wala naman. Kaya hindi ka Tangin susulat na. na maliligaw. Si Peppa Pig ang may sabi niyan eh. No? Oo. Sinulatan niya yung yung nagpasulat sa kanya kaibigan niya. Nakakulong pa hanggang Ayun. Alam mo, Oo, sexual harassment. Di ba? ako ang tamad kong gumawa ng love letter. Oh. Alam mo yung love letter kasi di ba may nakasulat na talaga default na tula Oh. doon. Nilalagay ko lang dear, tas love. Tangin ng tamad din. You must really appreciate lyrics ng Dear, kanta. Oo. Black. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapos ipita niya Love, isang daan. James. Ipita niya isang daan. Ano yun? Ano po yung pinag-usapan? Iba siguro, alam pag ganyang pinapakinggan niya talaga yung lyrics ng kanta, ma-appreciate mo yung poetry. Oo. Earlier today, pinapakinggan ko yung leader of the band. Alam mo, matagal ng kanta yan na narinig ko. Nakakalungkot Tungkol kaya saan yan. Ang lungkot ng The lyrics eh, no? leader of the band is tired and I'm Nakasulat din sa Hallmark fingering yan. myself. All roads lead to Fingering myself. Finger myself. Ito, ang powers niyo sa pagsulat, nagamit niyo na sa totoo niyong gusto. Yata, oo. Na, Thesis pwede ko niyo na bang- ngayon. Kaklase okay. kaklase ko siya nung college first year. Okay. Tapos sumusulat ako sa publication. Same line ba ginamit niyo? Hindi ba? Pero feeling niya kanya yung tula na sinulat ko. So, yun, talaga? naging kami 9 years bago kami kasal, ganyan. Oh. Pwede bang ma-share yung kahit a couple of the lines lang? Kinalimutan ko din. Sinadya ko. Samba, I want samba. Sa dinami-dami ng aking nakapiling. Ayan. Tinagalog lang yung samba. Sa ano ba, sa wedding vows, nagkaroon ba kayo ng, nagsulat din kayo ng okay wedding din. vows? Isang beses na-imbita ako ng isang Christian wedding. Tapos, para malibre ako ng hapunan, pinagawa ako ng wedding vow. Ayun. Oo. Alam mo naman tayo, kalat ka rin. Reception na yun na. Hapunan, tapos naghintay lang ako. Kaya ang tawag sa akin, freelance writer. April Ang ganda. Ang bayad lang sa'yo, freelance. Ngayon, dati, kailangan eh. Parang, okay, hindi mo naman hahanapan na pagkakitaan agad. Parang gusto ko lang eh. Oo. Parang ganyan. Pagtawa, hindi naman natin alam na pwede pa lang maging industriya to, maging pagkakitaan. Gusto ko lang magkabisa ng joke, ganyan. Oo, yun. So, yeah. Yung sa wedding vows po ba, nagre-research pa ba kayo pag sinusulatan nyo? Sumisiping ba kayo dun sa...
Kaya ka Kailangan pala to eh, no? Kailangan to eh. Hindi naman sa why. Doon sa nanay nung ano to immersion to, immersion. Kaya ka nga. Yes, Roger. Ano po may kilala po ako na isang lalaki, gusto niya umuwi ng probinsya, matagal siya nawala ng probinsya. Ngayon po, kung i-hire kayo ng tao na yun, para sulatan yung asawa niya na patawarin na siya. Kasi iniwan niya eh, yung pamilya niya sa probinsya, parang, iniwan ko pamilya ko. Talaga may Opo. Mukapalakpak yung audience. iba klase. Opo. Parang yung sa last na part, parang worth it pa ba to? Parang Parang, kaya niyo Ano, po ba- worth it pa ba tong marriage na to? Yung Hindi, gusto mo mami. iparating? Kung gagawa kayo ng isang sulat, ano ba yung paumpisang paragraph niya na ang tema ay iniwan ko kayo dyan, hindi ko alam kung worth it pa ba ito. Opo. Si God nga nagpapatawad, ikaw pa. Oh, shit! Ginamit na si God. Wala na. Super truck yan. Super truck na yan. Super truck na yan eh. Tigil na yan. Okay, sige, wala na akong laban. Ganyan. Sige po. Tapos lagyan mo ng 500 dun sa nakaipit na pera. Tapos mag-request ka ng kanta, ganyan. Ang nakalagay doon, nagmamahal Jesus Christ Naldo. Yung mga linyahang yan, ginagamit din yun yung mga pag sinisigin mo na yung nangutang sa'yo. Yan, oo. Si Jesus nga nagpapatawad. Yan. Hindi lumabas ko kayo ng bahay, di ba? Yung mga apartment natin. Pinapatawad ko na ako kayo, tanggalin nyo na lang yung gamit nyo. Ibang pinapalayas ka, no? Agis yung gamit mo sa labas. Kahit si God nga eh! Papataw! Landlord na yung nagpapatawad. Putang ina mo! Lord lang siya, ako landlord. Talaga, sir, may napalayas ka ng tenant. Ako? Ay, teka. Hindi. Sample lang. Akala ko may Ano lang, parang Pasensya na po, minsan naguguluhan talaga siya sa mga medyo marami ng palitan dito. Sana nga, na meron akong apartment. Hindi Do you ako still, magtatrabaho. do you still write love letters sa wife niyo ngayon? PM na lang. PM na lang, yun, Text na lang. Oo. Bakit ba galit ka na naman sa akin? Mga ganyan. Mga ganun. Diretsahan na yun. Nag-bank transfer naman ako Hindi pa ba sapat? Di ba? Nakaulit yung Gcash mo. Yun na pala yung love letter. Ay, may message doon ha. Pwede ka doon ha. Pwede. Oo. May nalusutan na ba kayong trouble dahil sa pagsusulat? Oo, ano yan, men. May campus bully nung high school, public high school namin bully. Mga siga, mga akro, taugama, bugbugan eh. So yun, tapos bubugbugin kita. O kaya gawa mo ako sulat. Gawa kitang sulat. O yun, hindi ako nabugbog. Ganun. Bakit? Kala ko. Bakit? Bakit? What? Bakit? May karanasan ako dyan. Hindi ko malilimutan ang pangalan. Sana hindi siya nanonood ngayon. Ang pangalan niya, bully siya. Tapos, nagpagawa siya sa akin ng sulat. Dahil, busit na busit ako sa kanya. Ang ginawa ko, may kopya ako ng huli kong ginawa. Yun ang ginamit ko. Hindi naman niya alam. Isang babae pala yung nililigawan. Bakit pareho itong love letter na to? Yun, nag-drop ako pagkatapos. Kasi inaapangan ako sa akin. Ba't pareho itong love letter na to? Ano na buhay ni ngayon, sir? Oo, nung huling reunion, ba't ko sinabi tunay na pangalan? Pwede na Pwede Flip mo na lang yun. Nung huling reunion, tinangay niya yung dalawang case ng Red Horse, tapos hindi niya sinuli. So, ang nagbayad yung mga kaklase ko pa rin. Parang, naging buraot na. O yung tipong, di ba, tatlong case yung in-order na Red Horse. Ang ginawa niya, yung isang case lang ang binaba, yung dalawa, inuwi niya sa kanila. So, para sagutin yung tanong mo, pahinante siya ng soft drinks. Ang galing, ang galing. Delivery pa siya ng dalawang case. Deposito ang importante. Di ba? Kayo po ba, Sir Joey, ay makaklasify na humorist? May alam ako sa humor, pero hindi ko tinatawag yung sarili kong humorist. Kasi ang hirap i-sustain. Pagka tinawag ang humorist, parang komedyante, parang stand-up comic, parang hindi ko kaya, parang natawagin ang sarili kong humorist. May alam ako, nai-indicate ko yon sa mga ginagawa ko kapag nagsusulat o kaya nagsasalita sa ibang, siguro, sa conferences, mga ganyan. Estudyante ko hindi na natatawa kasi thesis yung tinuturo ko. So hindi talaga nakakatawa yun, no? Ayun, ayokong tawaging humorist. Ayun, mas may kaunting... Less pressure siguro, no? Kung Yes, hindi mo yes. tatawagin yung sarili mong humorist. Kasi lagi maghihintay eh. Ganun ba kabigat yung humorist versus sa writer? Oo eh. Pagka tinawag na humorist ka, parang inaasahan sa'yo na, ba't
ba't di ka nakakatawa? Akala ko humorist ka, dapat maalam ka dito. Parang gano'n. At least pag tinawag ko sarili kong writer, professor, mukhang masungit. Pwede na rin. Tapos pag natawa sila, bonus na. Bonus na. Kasi dun naman kasi magagaling ang comedy, yung unexpected. Yan, ang tawag dyan sa, alam nyo na yata ito theory ng humor. Sige lang. Incongruence theory. Ay, hindi namin alam yan. Wala kaming ganyang word, sir. Kasi Wala ba? nasabi Sigurado din ako, ni sigurado. Doc Joe na parang pinagkakalan niyo ang humor ba? Yes. Ang tawag dyan, incongruity. Oo, yung tipong hindi aasahan. Incongruent kasi is parang straight, inaasahan na sa'yo. Pagka incongruent, you deliver the punchline na hindi nila inaasahan. O kaya, kahit yung pagkatao mo, hindi nila inaasahang may manggagaling sa'yo nakakatawa. Kaya nagiging mas effective. Oo. Kaya mas malaki yung pressure sa inyo kapag may show. Kasi parang, di ba, Na-expect na nila. Oo, yun. Pero halimbawa lang, pastor, pare, ministro, tapos sa kalagitnaan ng humilya nila, Naglabas ng burat. Ay, na, wow! Incongruent! Napaka-incongruent ni Pate. Wow! Ang liit pala. may dala akong curriculum vitae pag wala na akong trabaho. Oo. Di ba ano? I was not expecting that, man. Pwede ba mag-apply ng trabaho sa Oo inyo? naman. Wala Kaya ka niyo pala. Kaya niyo po ba magngongo? Si Father Dick ba yan? Ay, yari tayo. Wala siyang damit sa ilalim ng sutana. Kita mo lang. Ano naman yun? Exaggerated example. Ayun, ang tinatawag na misdirection. Hindi ko galing sa akin yan. Malinis ang intention ko. Si Sir Joe, ito po, ito ay example yun na. May pare, pastor. Oo, tama. Biglang magpapatawa. Saan ka patawa eh? O kahit hindi nakakatawa, parang okay. Dahil matapang kang i-deliver yan, tatawanan ka namin. Effort. Ayun, oo. So, di ba, ganun din sa ibang mga hindi mo inaasahan. Kaya doon sa Reader's Digest, kung nagbabasa kayo before. Noon no? So, may ano doon, may humor in the camp. Yes, So, yes. ito yung mga sundalo na, kwentong sundalo, na matatawa ka kasi hindi mo inaasahan sa isang seryosong In the camp. okupasyon. Oo. Mind camp po ba ito? Hindi naman sa leaders. Madalas sa dulo yata yan. O kaya mga paningit nila, di ba? Humor in the campus. May dalawang humor sections ang Reader's Digest eh. Hindi ako nagkakaroon. Humor in the campus, all in a day's work. Ayan, yung all in a day's work, yun yung mga trabaho natin, tapos dun yung Pero minsan nagsisingit sila niyang kapag may enough material na sila na tawaging humor in the camp. So nagbubuo sila. Oo, pagkasama-samahin. Nagbasa rin kayo, sir, ng mga jokes sa Playboy dati? Oo, lahat na yata nabasa ko eh. Binabasa pala yung Playboy. Mula pare hanggang mula pare. Hindi ba? Binabasa. Hindi ba? Kailan nagkaroon ng Oy, paring pero sa maraming Playboy? magagaling na writer na nagsulat sa Playboy. May writers Oo. pala ang Playboy. Sila Alam Hunter ko, Thompson. photographer lang. Hindi masyadong pinapansin ng mga text dun eh, di ba? Itong mga sulat-sulat na ito. Kala ko panakulang ng mga bold yun. Napaka-scarce kasi ng Playboy dito sa atin. Pero ma-appreciate mo ang pwede nating example sa ating FHM. May writer na rin. Pero Ano po maganda yung FHM? May Maganda yung sulat-sulat din articles yan. ng FHM sa summit dati. Pare. Meron. Binabasa pala yan. Ano pong paborito nyong, sinong paborito nyong cover ng FHM? Pwede nyo pong hindi sagutin. Mali yung hilingan niya. Meron. Oo. Nalimutan ko lang yung pangalan. Ako siguro, sabihin na natin, ako siguro yung pinaka-controversial yung kay Diana Subiri, di ba? Yung dahil doon siya nag-pictorial sa EDSA. So parang yun yung unang sa akin sa FHM na, parang ano ba ito? Ha? Binabasa pala ito? Angel Locsin. Angel Locsin. Dina Bonnevie. Uy. Okay yan. Siyempre, bukod kay Katya Santos. Sige. Ang hirap. Di na Bonnevie. Dina Bonnevie kasi parang 50 na siya nung nag-post sa FHM eh. And I really like powerful women. So, Or are you really like 50 Powerful. years old? 50-year-old women. Powerful women. Hindi, Power pala yung tawag doon sa picture. Powerful. Mga established na siya nung tanay eh. Sana hindi ma-open si Miss Dina Bonnevie sa sinabi mo. Hindi wala ako sinabi ang maganda nito. Powerful. Powerful ka. Ano ba? Mature eh. Nagbuhat din ba siya ng dalawang case? Na-guess nyo na ba si Dina Bon? Hindi pa po. Sa birthday ni Muman po. Ganda. Oo. Na-meet nyo na po siya? Hindi pa rin, pero pakantahin nyo ng bakit ba ganyan. Oo, bakit ba ganyan? Pwede namang beautiful but powerful. Ikaw, Nonong, FHM cover.
Hindi umabot sa amin yan eh. Ha? Yung, naaalala ko, hindi kasi masyado kasing uso sa amin BCD yung... kayo nun. Oo, BCD. 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 Siguro kung masasagot kita kung BCD, barely legal. Oo. Totoo. Ano ba to? Yung barely legal, ano ka? Kalaban na ipaglaban mo. Dami Kalaban na ipaglaban mo yan. Tungkol sa batas. Tungkol sa batas yan eh. Kalaban na yun ba yun? ipaglaban mo. Hinahanap mo yung magama. Nasaan yung magama dito? Ba't parang iba? At saka Hindi ba paglaban Asan na alam ko may matanda dyan. May tanda rito magsasabi ng kwento eh. ang host doon, si Jason siya. Oh, tangin na. Meron Jay yan. Halo-halo na. Tapos Alala- mabulbul. Sila Mars, Partida, sila Mars at mabulbul Bart. si Jason sa kahit pa upaw siya. Ito. Uy! Talaga ba? Hindi, Ano talaga bang upaw si Jason? Hindi po namin alam. Diba sa pag-aaral yun ng humor, Doc Joey, meron kayo nagugustuhang type of humor? Kasi syempre, itong ginagawa namin medyo... Ano yung inaaral? Hindi, babasa ka lang naman. Tapos titignan mo kung paano nagmamanifest. Anong humor? humor? Meron iba, ang tawag dyan ay superiority theory. We laugh at somebody else's perceived weakness. Halimbawa, may nadulas, tatawa na natin. May ngongo. It could be, kasi yun yung perceived weakness. Tapos kaya napagtatawanan. Bakit? We feel superior. So dyan nagsimula yung mga pusong, o yung mga clown, o kaya yung mga court jesters. Oo. Kasi yung court jester, noong mga panahon ng Hari at Reyna, kailangan nilang magpatawa in order for the subject and the royalty, maparamdaman nila, oy, we're better. Kasi, nagkakalokohan sila. Kaya dito pumapasok yung self-deprecation. The self-deprecating humor, yes. Pagtatawanan mo muna sarili mo bago yung kanila. Oo. Tapos meron ganyan, di ba? Pagka nagka-crowd work, di ba? Tapos makikita mo yung mukhang Estado, kahinaan ng iba. So magkakatapult ka doon. So it could be one of the ano. Tapos ngayon, sa politika, ganyan din. Kaya, di ba, nauso Satire. yung Lenny Lugaw. Kasi sasabihin nila na, tatakbuhin yung presidente, yan lang ginagawa. So may air of superiority. So kaya tawag doon, superiority theory. Tatlong basic Ano theory yung isa? na. Incongruent. Incongruity theory. Yan. Yun yung pagka-crack ka ng joke, Hindi mo tapos alam. hindi in-expect. Misdirection. Kaya hindi ka dapat tumawa sa sarili mong patawa, ganyan. Yun. Tapos superiority Superiority. Parang ganyan din yung siguro yung tandem. Isang pogi, isang pangit. Yan. Tapos Isang kaya matalino, meron, isang tanga. kaya yung bida, meron siya laging punch. sidekick na could be maliit o kaya ay galing sa probinsya, 'di ba? O kung ano man yung sexual orientation. Oo. Tapos ang huli yung relief. Dahil totoo din naman nakapagbibigay ng lugod yung katatawanan sa atin. Physically, tapos sa damdamin, sa isip, no? Yun, kaya dati relief theory. relief theory. Yun yung pangatlo. Ano ang effects na ito? ano yung parang effects lang siya pero ano yung style nun? Pwede tayo magtawanan pagkatapos nito, masaya lang tayo, maganda pakiramdam natin. Ah. Kaya 'di ba, meron ding masarap isama sa Inuman. Inuman. Sa yung bangka. Siya yung bangka, siya yung hindi gagastos, basta siya yung magbabangka ng lahat ng joke. Magsasama tayo noon. So kasi nare-relieve tayo ng stress. Parang feel good lang. Yes. Saka, di ba minsan masarap din naman talaga sa apps pagka pagka tumawa ka ng wagas na ano talaga na kulang lang hikain ka. May mga part na, di ba, syempre pag comedian ka, ikaw na yung napapatawa no? Ako mas na-enjoy ko din, tsaka pupunta ako sa show na gusto ko lang manood. Ganun, di ba? Ang sarap din tumawa. Ikaw naman yung Nami-miss tatawa. ko yun. Yung talagang, kasi di ba, pagka So, syempre, ibig pag sabihin mo, hindi ka comedian na natatawa sa amin, gano'n mo kaya namimiss mo kaya na nga siya. ako pumupunta sa mga show nyo. Hindi, pumupunta ako sa mga show, sa open mic, ganun. Ganun ginagawa ko, nanonood lang ako. Para makitawa. Kayo ba Sir Joey nakanood na kayo ng stand-up? Stand-up. Anong napanood nyo? Dati nung uso pa doon sa may bandang Quezon Avenue, di ba? May mga, Classmate. Sa clowns. wag naman, hindi naman Di ba? Di ba stand-up comedy? Ano ba? Stardust. Di ba? Heartbeat. Heartbeat. Oo. Kasi pag gano'n, tumatawa ka. Pwede ba ano? Ang ganda ka. Pwede bang tanggapin ko muna yung 13th month pay ko bago ko na?
Bago ako matanggal sa UST. Lahat ng mga sinabi natin, sinasalo lang ni Sir Joey. Ngayon, yung sinabi mo yung classmate, ay, hindi. Yun lang yung hindi, no? Wag yan. Papatext na naman sa misis. Ano ba, joke lang yun. Tsaka chairperson siya ng creative Nasa script. writing sa UST. Kagalang-galang itong kausap natin. Tinanong mo ng classmate? Eh, makakabad sa mga magkakaskool kayo. Classmate. Pero sa punchline yata ang Quezon na ba? Punchline. Pero yung, Dati Circo. Circo, clowns. Oo. pero yung ginagawa po namin, yung mala-joke, parang joke. Point of view, observation. Nakanood na kayo ng live. Nakanood. Pero ang pumupunta ako doon, hindi dahil gusto ko ng joke. Pero gusto kong makita yung interaction sa tao. Tapos ano yung sablay, ano yung hindi. Pag ganun po ba, mas nagiging observant po ba kayo or nagiging nai-enjoy nyo pa? Na-enjoy. Dapat mag-enjoy ka muna. Tapos pagka medyo may sablay, okay, bakit? Siguro masyadong limiting yung sinabi niya, hindi archetype ng ano. Kasi minsan 'di ba parang it tend to unite your audience kapag nag-gets nila yung humor mo. Pero nung bata tayo, meron kang out of parang OP. Out of praise ka kasi yung humor. Oo, hindi absent relatable. ka kasi o kaya hindi ka nagbasa ng group chat. Di ba? May ganun nadi-divide din. So tinitingnan ko yung parang okay, paano niya nilalaro yung halimbawa hindi naka-apekto dun sa iba. Paano niya sinasalo yung sarili niya? Paano niya dinadala? Parang ganyan yun yung hanggang sa panonood ng Netflix, panonood nitong show, ganyan. Sino paborito niyong stand-up comedian sa US? Yung may edad, si Carlin. George Carlin. Bill no. Cosby. Louis K. Mary Idol ni Walter. James yun eh. teka, pwede bang mag-ano? Kasi Oo naman. matanda na Oo ako May Oo. edad. Oo, si may edad. Seinfeld. Andy Huggins. Agins. Oo, Andy Huggins. Agins. Oo. Man. Sino yun? Yung may edad na Matanda talaga, talaga. 80. Oo. may Yung driver? Pumunta raw siya sa antique shop. Hindi siya pinalabas. Mga one-liner. Oo, nag-date sila. Oo, kapwa niya. Ang tawag carbon dating. Pero siyempre, hindi madidig nung iba yun. Hindi madidig nung iba. Ano yung carbon dating? Siyempre, yun yung pag-trace kung gaano katanda na ang isang So, magaling So, yun yung fascination ko sa humor. It makes you feel better. Pagka na-gets ko yung humor nito Gets ko tong humor kasi kahit science ito, kahit physics ito. Ayun Ang dark humor po ba naaral niyo din? Na may napagbasa-basa ba kayo dyan sa dark humor? Ang hirap nung dark kasi culture-based yan. Ayan. So, hindi po, call mo dark halimbawa sa Inglaterra, hindi na yung dark sa atin kasi hindi naman tayo makaka-relate sa kultura ng darkness nila. So, halimbawa, dapat mas culture-based yun kung dark humor yan, hindi ka pwedeng mga tuwiran sa audience mo na hindi na gets sa dark humor to. Baka may mali. Kasi baka hindi naman talaga Para sa yun yung kanila. intention mo. So may ganun tayong disjunct kapag halimbawa may napipikon tayo. Sabi mo hindi kasi para sa yan kasi hindi mo to gets So hindi yan para sa iyo. So could be dark humor to them. No, yung sinasabi mo. Pero sa ibang tao na naka-appreciate ng joke nyo, parang hindi. It's not. It's funny. It's pangkaraniwang joke. Oo. So yung darkness of humor, depende sa kultura kung sino tatanggap nun. And subjective din on a group of certain collective. Oo. So you can make fun of people na mayroong perceived weakness. Halimbawa racial. To some hindi dapat yan That's politically incorrect. Pero pagka kayo magkakasama, hindi naman so kasi kayo yung audience nun. So yun yung tinitingnan ko rin. Halimbawa, may mga humorist halimbawa na yung medyo mataba sa si Iglesias. Julio Iglesias. Gabriel. Favorite ko yun si Gabriel. Kasi Julio? ang galing niyang, di ba, dalawa yung pinanggagalingan niya. Yung kanyang lahi, at yung pakikisalamuhan ng lahi niya sa Amerika. Tapos yung itsura niya. Yung sa dark humor po ba, masasabi ba natin na kapag ang isang tao ay natatawa sa dark humor, mas mataas yung intelligence niya kumpara sa hindi? Yeah. Dahil mayroon siyang mas malawak na pangunawa? May agham dyan, Kasi mas marami ka nauunawa ang kultura. Oo. Kung paano matatawa ka halimbawa pag sinabi mo dun sinasabi natin may edad na pag sinabi niya ang tawag sa date ng matatanda ay carbon dating.
So matatawa ka, pero yung iba hindi. Pero alam mo yung carbon dating eh. Parang it validates yung talino mo na, alam ko yung carbon dating. Oo. So may mga ganun na epekto. Hindi ka lang mas mataas yung intelligence, mas malawak pa yung knowledge. Mas marami kang nalalaman sa ibang kultura, ibang yung pagkakahati ng lipunan. So kasi may joke na pang mayaman, ganyan, 'di ba? Nag-shopping sa Rustans. O kaya kung ano man yung joke nila tungkol sa ginagawa ng may mahirap, no? Ngayon ang daming joke tungkol sa Noche Buena. Ngayon. So parang hindi siya makaka-relate yung iba diyan. Oo. So ang akin, ang hinahanap ko, doon may magpo-promote ako, no, may bago akong librong ilalabas. Wag di mabiro, The Philippine Humor Handbook. Next year 'yon, no. Tapos meron akong mga pananaliksik tungkol sa paano nakakatawa ang isang bagay and paano na-i-encompass ng humor ang buhay ng tao. Remember, ang paghalakhak ay organic sa atin. Organic, gaya ng kalungkutan, gaya ng galit, no? Pero walang masyado nag-aaral tungkol sa ano ang nakakatawa. Kasi hindi siniseryoso. Oo, hindi siniseryoso. Nakakadimbira eh. Oo, pero ang laki ng epekto sa atin nito, nung katatawanan na to. Yung pagiging creative writer niyo po, chairperson ng creative writing sa UST, since syempre minsan private institution pa rin to. Nalilimitahan ba kayo minsan sa censorship or may censorship bang nagaganap sa loob ng lalong-lalo na Catholic? Wala pa naman. Oh, may mga jokes ako na hindi pa naman ako sinisita. Mamaya bukas malalaman ko. Sir, di ba po napag-aaralan niyo po yung humor? Dumarating po ba sa point na mahirap na kayong patawanin? Kasi ayun, yung parang gano'n. Mababaw kaligayahan ko, men. Mababaw talaga. So kapag may attempt lang na, alam mo yun, merong natural eh. Na magpapatawa, men. Pero pagka yung meron talagang pushy to make me fall into his lap, punchline, doon ako hindi matatawa. Masyado pinipilit. Incongruity. Kasi expected na, tapos panggigigilan pa niya na dapat tumawa kayo. Ayun. So parang effortless, parang kwentuhan lang, tapos biglang magpapatawa si Roger. Diba? Ayun. Sige nga, patawa ka nga. Sige lang. Game. Oo. Kaya minsan nakakainis yung ganun eh, yung may ganun sa barkada, or sa yung pag nakita ka, alam na komedyante ka. Sige nga, patawanin mo nga kami. Kaya hanga ako sa inyo, men. Paano yung hinaharap yun? Hindi. Pinapakyo namin yung... Pinapakyo. Eto, tago nyo, di ba? Utang ina mo, bayaran mo ako. Hoy, ang dami sa labas. Ako binablock ko kagad eh. Pag niyayaya ako sa mga party pa lang, sample to, block to. Wala talaga, hindi ako naghihintay ng explanation. Alam mo nang pasasampling ka sa mga binyag. Oo. Kaya ka kinuhang ninong, para lang, di ba? Example, binablock ko kagad. No mercy sa aking page. Sabihin mo lang na medyo mahirap dito kasi hindi naman nila alam na may stand-up. So, nangyayari talaga sa'yo na Ryan? Sa amin pong lahat sa tingin. Hindi sa'yo lang. Sa akin lang. Inuman nga tayo. Sige. Kayo po ba ay gusto nyo mag-try minsan ng Stand-up? stand-up? Alam mo, minsan iniisip ko kaya ako nag-PhD para maging komedyante, kaya lang parang hindi effective. Bakit Meron. May mga script ako na feeling ko kaya kong sabihin, pero pagka hindi natawa, natatakot ako na, baka hindi eh. Baka makasira ng reputasyon nyo. Ganun. Wala namang reputasyong maayos to begin with, no? Yeah. Minsan, iniisip ko na paano kung ako tatayo dyan? Pwede ba Paano namin kayo i-deliver to? invite Sa open mic sa po. open mic? Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, dito ako pa natakot sa open mic. Pero iba yung tatayo ka tapos may script ka eh. Mga Cool Pals, Oh. gusto niya bang magbakasyon, Oo. mag-swimming? Kaso hindi kayo makaalis ng Maynila kasi may pasok kayo bukas. Paano ba yun? Pumunta na lang kayo sa Palm Grove dito Wow. sa Century Park Hotel Manila. Ang lapit naman yan. Dito lang alam mo, itong Palm Grove talaga, napaka-underrated talaga Tama. nito eh. Kasi para ka nalang nakalabas ng Maynila, pero nasa loob ka pa rin ng Maynila. Akalain mo! Wow! Oo, legit. Pool bar sa gitna ng Maynila.
yung pwede kang chill-chill lang, upo sa poolside, tapos mamingwit ka. Hindi, wala silang ganun. Meron silang beer or cocktail, tapos may pika-pika. Uy, at syempre, kung cool pag Patreon ka, meron kang 50% off. 15 ha? 15 Si Roger sa lahat naman ang papasabihin natin. Oo, Yeah. pasensya na po kayo. Tunog static siya. Oo, kaya masarap dito magtagay, lalo na pag sunset, pare. Ay, kitang-kita nga yung sunset dyan. Tara, after nito, punta tayong Palm Grove. Tara. Halika na. Maglasing. Kasi Iba alam mo dun yung sa, delivery niya. iba may dun sa wheelchair dalawa, pa. iba dun sa dalawang magulang Sa mo. bahay may wheelchair. Di ba? Parang paano kung hindi tumawa to? Baka, di ba? Edi, it's another day. Oo. Ganun Okay, lang siya kasimple. Nandun palagi, hindi siya nawawala. Oo. Sama niyo ako, tapos tinan ko, tapos... Gusto niyo try ngayon? Bayad yung iba dyan. Parang yung komedyante na mag-joke nga, ang hirap nun. Ikaw yung kaibigan na kinabubisitan mo. Narinig niyo, pumapalakpak sila ngayon, Sir Joey. Nagbayad yan dahil sa kwentuhan natin, hindi sa pagkukomedya ko. Na, ano. Palakpakan nga kung gusto niyo mag-joke si Doc Joey. Tayo dyan, boy. Oo. Yan yung feeling niya eh. Block mo lang, sir. Hindi namin ginagawa niya. Nirayan. Doc, feeling niyo nakatulong lahat na naging challenges niyo sa creativity niyo. Oo, men. Oo. Sa dami ng tao, sa dami ng nakainom, Father pa sa inuman, sa dami ng inuman, nakita ko lahat ng mga nagsumikat Mas na. nagtatrive ka ba sa chaos? May certain ano yan eh. May kaayusan diyan. May kaayusan diyan, no. Itong setup na to, di ba? May kaayusan dito pagkatapos eh. Pero kahit na free for all yung salitaan. Oo eh. Meron eh. Meron. Hahanapan mo lang yung struktura nun. Hahanapan mo lang kung saan tayo nanggagaling. Tapos maintindihan mo na eh. Ito po ang isa pang estruktura dyan. Horoscope to the world! Ayan na oh. Ang ganda nito ah. Ano pong horoscope nyo, Sir Joey? Aspe, September 23 eh. So, minsan Virgo, minsan Libra. Depende kung sino magsasabi ng magkakapera ako ngayon. Virgo at Libra, tingnan natin kung Ay, sorry. maganda pareho yan. Mabilisan lang to, boys. Horoscope to the world. Aris, kitang-kita sa bago mong CCTV na nagva-vandal ang iyong kabit. Yan. Taurus, ikaw ang kauna-unahang porn star na magiging senador. Gemini, makikipaghiwalay na sa'yo si Mayor dahil walang nabubuong baby sa matris ng trans. Alam ba ni Mayor? Trinay ni Mayor eh. Baka sakali. Bogart ang pangalan. Sinuluyan pa rin niya eh. Sino pa nga ni Mayor? Ang inang Mayor yan. Cancer, sandali lang at makakasakay ka na sa lulubog na bangka. Ang malas mo naman. Hintayin mo lang. Nakapila Sali ka pa sila dyan. eh, no? Leo, isa na ngayong batikang kargador ang nawala mong anak 19 years ago. Batikang karga. At least may trabaho. Virgo, Yan, Virgo. nako, isusubo ng anak mong lalaki ang galing sa puwet mong dildo. Hindi siya yun. Sige na po, okay na. Tingnan, may libra Alam pa. mo saan nalalagay yun? May libra Alam pa. mo saan nalalagay yun sa pinag-aralan ng Sir Joey? Saan? Sa relief. May libra pa. Nagustuhan nyo ba yung Virgo? Nagustuhan nyo yung Virgo? Tapusin na lang natin to. Libra, baka okay. Baka mas tayo. Yeah. Libra. Tama kayo, pagkakataon kang ibayin kanina yan. Hindi mo man lang pinaltan. Wala, nandun na eh. Touch Ito, move baka eh. maganda. Tingnan natin, baka Sige, makabawi. Siyempre, mapapabugbog muna sa umpisa eh. Oo, FPJ. Oh. Libra, talo ang anak mo sa Miss Trans pageant. Hindi man lang second runner. Ano ba kapalaran yan? Kapalangan mo, sir. Meron pa. Iiyak siya at sasabunutan ng nanalo. Ano mas gusto niyo doon? Libra na lang. Ang hirap. One of the toughest choices. Ha? Sobra naman. Quality. 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 Scorpio, yung selda nyo lang ang hindi panis ang kanin. Ay, mas maganda Sana yan. yun na lang yung nilibra mo. Pwede naman yan eh. Siya yung cook. Hindi naman kasi pag papalit-palit ang mga Zodiacs. Wala. Diba? Oo. Respetuhin natin ang mga Bawal. bituin. Oo. Sagittarius, maglalaho na ang balakubak niya sa balikat
pagkatapos niyang mapugutan. Tanginang yan. Yung pala yung solusyon. Tanginang yan. Tara, matagal na nagre-research ang Head and Shoulders. Baka naman. Ano lang pala eh, no? Axe lang pala. No Head and Shoulders. Ito, Capricorn. 40 years ka na sa kulungan, lalaya ka na. Makakasalimuha mo ulit ang pamilya ng pinatay mo. Magkapamilya pala sila eh. Aquarius, walang anti-venom sa inyong ospital. Malalagutan ka ng hininga pagkatapos ng Hail Mary at Glory Be. At least nakakapagdasal Father, ka. opo. Tsaka may timing ha. May timing. Naka-UST si Sir Joey. Pisces, dudura ka ng bulate pagkaubo mo. Ayun lang. Wala Horoscope nang kasunod to the eh, no? world. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you by the Pod Network Entertainment. Be a Patreon subscriber. Visit www.thecoolpals.com. Watch our live recording at the Cool Pals Bar at the Cellar here at Century Park Hotel, Manila. For schedules, visit our website. www.thecoolpals.com din yan. Bili kayong ticket dyan. May bayad ang entrance dito. Huwag kayong kuripot. And follow socials sa Facebook, Instagram, X, at TikTok. So, manood din rin kayo ng vlogs namin sa YouTube. Achoo. Yan. Ngayon Sama mo yan! Jay! Isama mo yun! Isama na yun! Sama na yan. Isama mo yun! Putang inang yan. Mag-Patreon Wala ka kayo bang para, control? para may panggamot kami kay Roger. Kanina pa Please, yung sipon ko mag-Patreon na kayo kung gusto yung mabati. Doon lamang. Huwag na kayong mag-comment pa para na kayong tanga niyan. Yan. Doon sa lalabas sa libro ni Doc Joey, paano makakabili noon? Usually available sa Shopee, sa UST Publishing. UST Na-commit ko na yan doon na yung Philippine Humor Handbook. Parang tutulungan ko mag-joke, parang ganyan. Kung Ngayong paano... 2026 lalabas. Tama po. 2026. Sana, bad ng September, Manila International Book Fair. Sana maihabol ko. At saka sana ay makapag-perform kami ng stand-up sa UST. Nagawa namin yan dati, no? 2017, 2017. nakapag-med Depende, OD po kami. Talaga ba? Oo. May trabaho pa yung nag-imbita. Wala na. Wala na. Graduate na po sila lahat. Oo, Sir Joey, Ay, maraming taga-UST dyan nakikinig ngayon. Oo. meron naman kaming safe sa Catholic Church. Oo. Napanood ko yung ano yun, yung episode na yun na yung pare. Yung Ayan. si Romar Chuka po. Ayan, yung nagjo-joke na ano yung katanggap-tanggap ng Meron Ganda. naman po kayong mga safe na ganyan. Ganyan. Safe, pasok na kami sa UST, sir. Gagawa tayo para Hindi, pero ngayon, January 2, di ba? 2026. Pangalawang araw pa lang ng 2026. Ngayon, naghahanap pa kayo ng mga gagawin or mga susubukang bago sa taong ito. Sana si Sir Joey, subukan naman niya ang stand-up Yan. comedy. At kung maisip nyo ngayong mag-stand-up, 2026. meron pong open mic sa Brickwall BGC every Dito po Tuesday. Friday. Every Wednesday naman sa Most Bar QC. kahit ba nakainom? Mas Mas kung ano maganda po. Mas maganda para hindi nyo na makalimutan. Ay, Makikita hindi ko na lang nyo kinabukasan, maalala, hindi nyo maalala. nagba-viral na lang. Ano ganun. ginawa ko sa stage? Friday dito naman sa Cool Pals Bar at the Cellar. Sir Joey, saan ka ba nakatira? Doon na lang sa UST, sa may Lacson. Yan. Ayun, Saan kung malapit sa inyo dito? Baka Uy, pag lapit Friday, gusto yung dumaan dito, open mic. Kahit Practicean note din namin lang, ng mga bagong joke. Nagbabayad sila para panoorin tayo. Hindi naman. Mag-practice po. Hindi ba tayo babatuhin ng ano? Hindi yung babato yun Binibili talaga. naman po nila yung Alam mo kasi- pinapagawa. So, kumikita ang bar. Ayan. Hindi, pero seryoso po, yung audience ng open mic, alam nila na may mga bagong komedya na gustong sumubok at may mga, yung mga Mas veteranong, forgiving siya, sir. Talaga? Opo. may mga veteranong komedyan, alam ng mga audience na susubok ito ng mga bagong joke, kaya minsan hindi okay. gagana. Sa tagal ng panahon namin ginagawa yung open mic, I'm happy to say na ngayon yung audience are very well educated na kung ano nangyari. Oo, tama. So pag hindi nakakatawa, they're waiting for the next joke to see if that's the funny Or one. the next comedian. Oh, the next comedian. Pero walang ano. So very ano sila, yung they will not give you a pity laugh. Kung tumawa sila, ibig sabihin nakakatawa talaga. Kailan So, ba kayo available, Sir Joey? Ano ba? Ano? Sa, Wag na, ma'am, i-book na. of the ano sa lang. January 9, Sir Joey.
Nazareno, no? Nazareno. Oh, galing tayo sa Nazareno. Oo, naku. Tingnan natin pagka oo nga. May mga ilang script ako. Tapos kaya ko kaya i-deliver to. Let's go! 3 minutes lang O kaya naman kung po di man ako, baka kayo. Tingnan nyo nga, baka... 3 minutes pwede. lang naman eh. 3 minutes. Okay. Oo, sige. Kaya to ng damdamin na. Sigurado ako may mga magko-comment sa inyo na... Oo. May comment din. Hindi, magko-comment sa inyo sa FB pag lumabas na tong ano na to, itong episode na to, magko-comment sila na panonoorin ka nila. Oo, sige. Kaya matakot ka na, Kaya nga, Sergio. oo. What if makakita ako ng bagong karir? Handa na ba akong iwan ng pagtuturo? Nako! Nako, marami Sabay. Iniwan nyo ba? Iniwan nyo yung careers nyo? Hindi na, ito, Ikaw, iniwan yung IT, pamilya. IT. na. Last year lang po. Iniwan mo yung IT. Ito, pamilya po Ito iniwan pamilya eh. iniwan para makapag-comedy. At masasabi niyang worth it naman Worth daw. it naman, no? Bagong pamilya kasi to. Oo, Sino katabi mo pagtulog? Siya po. Baka makita mo yung passion. Meron ka pa ba? Kasi writing yung passion nyo, tapos day job mo na rin siya. Oo, eh. Ano nang pumalit sa passion mo? Or Naiiyak na naman ako. Ano, may mga Masturbation? pagkakataon. FHM. Halimbawa, may isang kumpanya, tago natin sa pangalan ganyan. Community relations manager sa isang pinapagawa nilang expressway, ganyan. So iniisip ko, parang mag-submit kaya ako nito ng ibang buhay naman, ibang trabaho. Kasi parang ilang taon na rin So nagtuturo. tumutulong ka sa paggawa ng expressway. Sana. Oo, naghahalo-halo. Kaya pala maputik yung braso niyo, sir. May simento pa sa gilid. Yun na pala naging passion nyo, no? Oo, pero minsan inisip ko na rin yung mga ganun. Kaya lang bandang huli, napaka-practical eh. Nagpaalam ako sa pamilya. Pwede ba akong mag-iba ng trabaho? Kasi itong mga kumpanyan to, nagpapadala ng beer sa bahay. Tapos subukan ko raw maging community relations manager ng mga pagawain nila. Sabi nung anak ko na college ngayon, patapusin mo muna ako. Tapos subukan mo uling bumago. Alam nila na pwede ako magbago na uli ng career eh. Ayun. Pero I'm into humor. Pero hindi nga lang, syempre, ganyan na. Gusto ko sulat. Minsan nagsasabi, nagpapayo na, paano ba magiging nakakatawa tong ganyan? Yung mga isinulat nila, ganyan. Nako, feeling ko, Sir Joey, hindi ko na pinapangunahan na baka ma-inlove ka sa stand-up. My God, sige, pwede ba pabali muna ng kahit mga 50 mil muna ba? Ay, wala po kaming ganyan. Sige po, Yan ang dyan na wala po sa kayo sa... Mag-construction na lang po kayo. Bigyan nila yung dalawang boteng gin, sir. Magkano nga ba? Hindi, yun nga yung naisip ko. Parang, sobrang laki ng respeto ko sa mga gaya ninyo, guys. Hindi pangkaraniwan. Na feeling ko parang everyday hinahamon kayo na ang tawag ko dito relevance yung issue ng relevance para din pagtuturo no, parang pagsusulat no, relevant ka pa ba, may naghahanap pa ba sa iyo, iniimbita ka pa ba, nag-endorse ka pa rin ba ng beer, ganyan. Oo. Nare-research nyo kami, Sir Joey. So parang darating ang panahon baka hindi na tayo nakakatawa, hindi na ako effective. Tapos sasamantalahin ko lang hangga't relevant pa. Yun. At sinasabi ko sa mga bata rin na pag nagsisimula ka na, pounce, no? Tuloy-tuloy mo. Kasi bandang huli, sasabihin nila sa'yo, iba naman. Yung momentum kasi din eh. Ayun. Kaya, Sir Joey, cheers po para sa amin. Ayan, Cheers. Salamat, mas puro Para sa tubig, iced tea. Ano ba yan? Kape. Ako lang sumasama kay Sir Joey uminom dito. Sir Joey, maraming salamat. Cheers. At sana maakay ka namin sa stand-up ko. Oo, Pero man. manood ng show. Manonood ako, tapos tinakas kwentuhan, tapos hindi ko alam parang napaka-fascinating talaga ng buhay. December 18, December diba? 18, dito si Rex Navarrete. Sa Cool Pals Bar at the Cellar on a Thursday. So baka free kayo. Magkano naman entrance Ay, doon? Libre ka na Oo, lang. libre ka na namin. Naka-record yun? Oo. Tapos na. Pero January to pa to lalabas. Pero Galing, December 18. Oo. Interesado ako. Sige. Ayos. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Tapos- sir. Tapos na yung show? Opo, tapos na. Bilis naman. Sige, tuloy lang natin. Ano pang gusto niyong pag-usapan? Okay lang, totoo. Hindi, okay lang, Sir Joey. Ano Kung may pa? tanong ka. Kung may tanong ka Hindi naman nga, sa amin. Itong Kung gusto hindi mo naman tayo sabi- narinig no? Bawa- Narinig tayo lang. Sige, sigurado ito na yung ako part na aminin niyo na kayo si Bob Ong. Ay, oo nga. Oo, hindi natin alam. Wala naman, Jean. Feeling ko, Rems. Ito si Bas. Baka... Saglit. Feeling ko hindi kaya ng alak, Rems. Ilabas mo na. Ayan. Quality. Quality. Kasi ito yung lalabas. Ayun. Siya, Parang bigyan mo ng ito ba yung business sense of kwentuhan tapos panonoorin kayo? Parang
meron bang ibang business model na ganito? Sa ngayon, wala. Wala eh, Wala no? akong nakikita sa ngayon. Yung live audience, yung sinasabi ni Alam Sir ko yung Haba. ang walang kwentang podcast, meron din silang coffee shop. Yung Basta Coffee. So, meron na rin silang live audience. Nauna kayo. Hindi namin masagot Ay, eh. parang po. Kasi nung 2019 pa namin ginagawa yung may live audience, pero manaka-naka lang. Pag may Palipat-lipat na event lugar. lang. No, yung paying audience. Paying din yun. Paying din. Oo. Pero ngayon lang kami, this year lang po kami nagkaroon ng sariling pwesto. Oo. Isang taon na hubali kami dito. Galing. Oo. 12 months. James, paano na-realize na titigilan mo na ang IT tapos ito na full-time? Sinisantis. Opo, kasi sante po ako. Si Sandy! Ay, talaga? Redundant naman. Hindi ko po siya pinili. So, na-realize mo nung time na yun mismo. Opo, Ay, ang oo nga comedy pala. ang pumili sa akin. Hindi na pala ako pumapasok. Na-lay off po ako, lay off. Okay. Akala ko parang ito yung career shift na titigilan ko na to. Well, Pero in a way, career shift siya kasi hindi na siya nag-reapply when he could easily reapply. So, But, di ba managerial position na yan eh. Hindi pa naman, ayoko po kasi ng managerial position kasi pag may managerial, parang dadami yung oras mo sa office. Yes. Gusto ko nga magbawas ng oras sa office eh. Para dito. Ayun, binawas na lang. Yun na. Oh. From 8 hours to 0 hours. Galing. Ayos. Pero mas masaya ka naman ngayon. Oo. Sir GB, ikaw, paano mo nasabi dito Sa ang akin industriya kasi, mo na? Hindi naman ganun kalaki yan ng sweldo ko nung nag-uumpisa, nung trabaho ko. So, let's say, alam ko 20,000 ang sweldo ko noon. Tapos, nakakuha ako ng Going Bulilit as a writer. Oo. So, parang ang sweldo ko doon, parang 4,000 kada script. So, dumikit siya doon sa 20,000. So, sabi ko, as long as I get a job that is close to kinikita ko sa corporate, then I'm okay. Kasi merong sasalo na konting gig ng stand-up. So, yun ang ginawa kong basihan. So, tumagal ako sa Going Bulilit ng 7 years. Galing. So, nagsusulat ako for them and then doing stand-up on the side. Pero parang pagka may trabaho ka, rigid yung trabaho, may bayad ka sa SS, o kung gobyerno ay GSIS, paano yung mga benefit na gano'n na Paano, Wala po. Kaya na paano, di ba, Kaya magpalakas na lang tayo, ganyan. Kung papansinin nyo, hindi ako umiinom. Ay, Kaya sa SKUST, di ba? Oo. Okay, kanya-kanya. You have to really Oo. do it on your own. ang hirap, Pero meron si Bayaw. Na inilalapit Parang Mowel ng mga, fan ba yan? Mowel, o para sa mga Parang freelance mga din po. artists. Kung paano gumalaw din ng freelance, so kailangan ganun din gumalaw tong mga... So may gigil, no? Kailangan, kasi merong lean season yan. Halimbawa, bumabagyo, July, Yes. ano yan. So mag-iipon ka muna ngayong Parang langgam. Oo. May days na mag-iimpok Anak, ka because you are preparing for the rainy days. anak, huwag ka muna mag-diaper. Wala pang show si tatay, ha? O, ito muna ang mga papel. O, ayan muna tayo. Oo, kaya minsan as much as you want, as much as you can, or kung babayaran mo na ng Oo, eh. agad. Oo, eh. Kasi hindi mo alam. Wari, annual, bayaran mo na yung tuition niyan Hindi mo alam kung- bagsakan. Oo, Oo, kasi eh. para... Kaya ang pinakamaganda dito, kung balak mo talagang mag full-time as a comedian, ang puhunan mo talaga parang nakakatawa pero ang kapuhunan mo para makapag full-time comedian ka is jokes. Yeah. Mag-ipon ka ng maraming jokes. Isa yung relevance ng joke. Kasi minsan, di ba, dated yung, may tito joke, di ba? Yes. May pinipili namang audience ang tito jokes natin. Pero minsan talaga dapat isinasabay mo rin doon sa kung ano yung pinag-uusapan, Yes. no? Kasi kailangan. para makakumita ka rin dito as a comedian, kailangan mo rin tumanggap ng mga corporate gigs. Oo. Mga corporate gigs, ang daming restrictions ng mga yan. Ang dami, may mga bawal ng religion, bawal political, bawal bastos, bawal Bawal si magmura, Roger, bawal ang PWD. So yung mga ganyan, May mga kailangan makakaipon ka rin ng mga jokes na 20 minutes na papatok for corporate para pag pwede kang kunin at yun yung magiging parang day job mo. Kaya laki ng paghanga ko. Talagang Medyo siya, mahirap siya balansehin. na masaya. Mahirap siya na masaya because always, yun nga, you are trying to be relevant, trying to come up with jokes na kailangan may bago kasi yung mga taong nanonood sa'yo, they will expect something new every time. So, kailangan may bago ka palagi. Kundi magsawa sila, hindi na sila manunood palagi. Ang problema pa niyan, pagka nasa social media yung mga jokes ninyo,
'Di ba? Parang ang dami na nakapanood, no? Ito yata yung naging problema din ni halimbawa sino nga ito si Jokoy may mga routine si Jokoy na mapapanood mo sa iba't ibang state, iba't ibang ano. Tapos sabi, okay. So parang napanood ko na lahat. No. Wala na yung incongruity. Yan, no? Kasi alam na nila ito yung script mo, ito yung routine mo. So ang hirap lalo. Pero Lalo na alam dito. nyo, Sir Joey, ang pinaka-common sa atin as a comedian tapos as a writer. Alcohol. Bukod doon, drugs. Hindi, joke. Bukod doon, ang payo namin lagi sa mga aspiring, sulat lang ng sulat. Oo. Sa jokes, sa comedy, sulat lang ng sulat. Oo, kasi Sa kasi inyo, napapanis sulat eh. lang ng sulat. Oh, pagka may naisip ka, punta ka note, 'di ba? Sulat mo lang tapos kasi Yung habit mo lang din kasi na makuha na, pag nakaisip ka na nakakatawa, sulat. Perform sa open mic. Pag gumana, lagay sa bangko. bangko. May parang folder mo na Kasi parang kang gumagawa lagi ng setlist kapag magpe-perform ka na sa ticketed show. So parang setlist na kanta na yan. Ikaw ba, Roger? Ganito rin? Full-time ka na dito? Ano ko, IT talaga ako. IT rin? Kala namin ngungo ka. Bukod doon. Pwede pala sabay yun. Well, meron jobs ka pala. may trabaho ka. Oo. So, galing ka sa trabaho kanina, kaya kaya wala ako ka. na-late. Okay. So, yun, pinagtatabay ko din. So, hindi mo pa nakikitang pwede mong ito yung kabuhayan mo? So ngayon, parang binabalance ko pa eh. Umaga kung hanggat kaya ko pa, na Kaya mo gawin pag-isin, Pagsabayin. yan, no? Kasi yung pamilya po niya, iniwan niya sa Bicol. Yun po. Kaya, Para dito. Oo, di ba? Yung tawag dyan, pakikipagsapalaran. No? Kaya hindi niya O Sa may mga babae siya dito. Sa mga, well, di natin masabi. Oo. Pero masasabi po yan ng mga Tanduay girls. Pero ang basihan ko noon kaya ako nag-resign si GB, inobserbahan ko siya ng 3 months eh. Kapag 3 months di ko to na rin napakinggan ng reklamo, magre-resign din ako. galing. Anong full-time job may prior? Dati, Yan. ayun, pusher. Yan. Teacher yan. Teacher! Pero online English. Ang galing. teaching siya. Oo. Ayan, saya. Oo. From pusher to user. What an inspiring story, mga kapatid. Diba? Oo. Inspirational, di ba? Hindi ako halata nun eh. hindi halata. The most hindi halata award goes to... Ay, galing. Ngayong malinis ka, ngayon ka pa mas mukhang ano yan. Sa flex ko sa lahat ng napasukan ko, nalusutan ko lahat ng drug test nyo, mga ulo. Starting 2026, magkakaroon na po ng drug test sa Ulpan. Requirement na PIDEA. Ayan, oo. Kayo ba, Sir Joey, bumabangka ba kayo sa Inuman. school, sa inuman, Nung sa tropa? high school and college, nung nagsisimula akong mag-ipon, ang tawag doon na canned jokes, mga tipong mga political May bala ka incorrect na. pa yan mga bale, mga tungkol sa probinsyanong nawawala. Ang dami, mahaba. Siguro kaya kong mag-sustain ng 2 oras sa inuman nung college and high school. Anong mga go-to nyong joke sa inuman? Pinoy Amerikano hapon, gano'n. Mga ganyan. O tapos yung tipong nawawala sa gubat, may nakitang prinsesa, 'di ba? Tapos itong sino makakapagganyan? Alam ko merong incongruity, pero ako... Ang hirap eh. Interested May joke ako ngayon. Wala, Di, okay go lang. lang. Interested kasi akong makuha yung joke na sinusulat nyo noon pa. Hindi ako sumusulat. Binabasa ko yan mula sa Father Ben Carrion, di ba? Gary Leasing, tapos Father magbabasa nga pala ako si ng Ben Carrion. Reader's Digest. Binabasa pala yan? Pero hindi nga. Hindi ko lang hindi, sa totoo. Father Hindi, totoo Ben siya. Carrion sa mo eh. Pangalawang beses na nagsabi na akala nila si Ben Carrion ay hindi. Pare, si Ben Pare, Carrion. oo, Pare nung siya. 90s, Oh, oo. tapos meron siyang libro. Joke only. Alam Tapos ko may yun. column siya sa Liwayway. Oo. Binabasa Siyang ko- paki sa amin sa Xavierville ng bata. So, di ba? Napagalitan kami. Mas effective kasi nga pare, incongruity. Yan, no. Meron akong joke, meron akong, yung huling, spoiler alert, no, yung huling part ng libro ko, naghahanap ako ng pinaka-Pinoy joke. The most, the funniest Filipino joke of all time. Tapos nag-set ako doon ng mga, ano dapat hanapin nyo sa joke. So, dapat it encompasses every geographical region. Tapos ay dapat across generation. So naghanap. Meron ako natagpo ang isa, pero hindi ko na siguro sasabihin pa. Pero Sige, okay lang. okay lang.
Okay. Oo, meron akong natagpuan na isa, tapos yun yung ginawa akong conclusion dun sa akin na ito yung joke. Ito talaga yung joke na kumakatawan sa Pilipino. Oh, gusto niyo basahin ko? Sige Wait, po. Baka pwedeng i-quote na lang natin. Okay, sige. Ika-cut natin dito sa mismong episode Mm. para bilhin nila yung Libro. libro niyo. Pero feeling ko nabasa na rin na lang ng karamihan to. May kinalaban ba sa Hague to? Wala. Hindi, dated yan, men. Dated. Oh, kasi Sige, halimbawa, hindi, yung tanong joke naman noong yan. 1986, hindi na yun effective ngayon. Ah, Yung joke ng oo, Hawaii, Hitler. Classic yan. So, yun nga, dapat it cuts across generation. So, para lang dahil meron nagbayad dito. Ilang taon na ito? Ilang Nabasa ko ito 1990s or early 2000. Tapos, yung parameters na set na hinanap ko, pumasok ito. Ito na lang, parang feeling ko ito na talaga, yung joke. Na nung binabasa ko first time, hindi ako, yung masakit na yung panga ko, tas masakit na yung tiyan ko, tinutuloy ko pa rin yung pagbasa. Maaaring ngayon, hindi na kasi nga, ang problema, wala nang incongruity. Kasi ang sasabihin ko, yung joke na eh. Pero maaaring yung pagnilayan, na, nung time na una nyo itong na-encounter, baka nakakatawa. Oo. So, ito yung... Nung nabasa niyo ito, sumakit talaga yung Yes, panga man. niyo. Yes, man. Oo. Tapos pag binabasa ko pa rin siya, ayos pa rin eh. Tapos hanggang sa sinusulat ko nila yung libro, parang wala na yung epekto. Kasi ilang beses na. Pero feeling ko, kapag babalikan nyo itong joke na ito, na maaaring nabasa nyo during the early 2000s, marirealize nyo, no? Parang it plays on our character. It mocks us. Pero totoo sa atin at umiyak tayo dahil dito. Hindi dahil umiyak tayo katatawa, kundi dahil may epekto sa atin to. Sige. Gusto niyo ba bago sabihin ni Sir Hindi, Joey? pipitahan ko, okay lang ba? Pag tumayo at tistingo, kaibigan tayo. Oo nga, no? Yun ba? Aputol apaa. Hindi atakbo. Gusto niyo ba bago sabihin ni Sir Joey sa kanya, yung mga joke na tawan-tawa kayo? Sige. Yung aputol na pa ba yun, nasulat mo yun nung inalagaan mo yung parents. Okay lang yan. Di atakbo. Binasa ko yan, gino ko yan sa isang toko sa Ateneo dahil Bonifacio Day. Inimbita ako dahil Bonifacio Day tapos tungkol sa humor yung ano ko. O sabi ko, nakilala ng karamihan sa amin bilang bata si Bonifacio dahil aputol apa hindi atakbo. O aputol autin atakbo atulin, di ba? Yun. Father pagbigyan mo. Purely academic. Ano? Putang ina si Mabini hindi nakatakbo pa. Aputol lang. Wala na pa, wala pa uti. Kawawa naman. Ano gusto niyo? Sabihin na kagad ni Sir Joey o mag-share muna tayo ng mga Joke nyo, oo. joke na Sige. tawan-tawa talaga tayo. Oo, Ako oo. siguro mag-umpisa na muna dahil ako nakaisip na to eh. Meron kasi isang teacher na masungit noon. Natawa na ako. Yun na po. Tangina. Oo. Sige. Terror to. Talagang ang pinaka-hate na hate niya ay pag namali mo yung pangalan niya. So ngayon, pumasok siya sa isang classroom. Fresh day one. So, sinabi niya, class, tandaan ninyo ang pangalan ko. Walang magkakamali dito. Ang pangalan ko ay si Miss Pruke. Miss, with an R. With an R. Ha? Tandaan niyo yan. Tapos lumalis na siya. Kinabukasan, hindi pala kompleto yung classroom. May isang absent, si Pedro. Pumasok si Pedro, kompleto na lahat. Pagdating ni Miss Pruke, sabi ninyo, sinabi ko na sa inyo yung pangalan ko, hindi ba? Sige. Dapat natatandaan ninyo yan. Tinawag niya si Pedro. Si Pedro na absent kahapon. Pedro, anong pangalan ko? Nagbibigay ng clue yung mga tao, yung mga kaklase niya. Sumasagot sila, with an R. Sabi ni Pedro, alam ko na, ma'am. Kayo po, si Miss Prek Prek.
Maraming version yan. May pangalan pa nga si Mrs. Crepias. Ayan. O si Ma'am Pusi. Ginawan ko yan. Kasi girl eh. So, mayroon magre-react. So, gumawa ako niya si Mr. Bayago. Tapos nakalimutan with an Betlogo. Ayan. Si Ma'am Barjay na. Kasi baka mamaya, ano ka na, bakit babae yung ginamit nyo? Pero meron kasi sa salitang prek-prek. Kasi minsan sa joke, pag gagawa ka ng joke, importante yung ang ganda ng word na to. Hindi ito mawawala dapat. Kasi ito yung kasama sa punchline eh. Kaya minsan mamimili ka eh. Hindi dahil sa gender, hindi dahil sa ano. Minsan, maganda lang pakinggan yung prek-prek. Yan, prek-prek. Okay, prek-prek. Ano Sinulat tunog ng 20, James, sinulat ko yan, tapos, kaya lang may nagre-react sa social media. Same joke, no? Kayo ba sumulat ito? Walang nagki-claim yan. Walang nagki-claim. Ginamit din niya. Ginamit din niya ng isang kaibigan kong teacher habang tumatawid sila sa Polillo Island. Muntik nang tumaob yung barko dahil tawanan. Sobrang effective niyan, men. Galing. Ibang klase pa rin tong joke na to para sa akin. Classic. Iba. Ako nung college, ang ginawa ko, tinahi ko yung mga erap jokes. Kung okay sa inyo, sir. Hindi, may gispak yung kasunod. Yung Nakikita niyo to ngayon ha. Nakikita niyo to ngayon. Ano sila? Meron akong go-to na erap jokes na tinahi ko. Ganda. So, ang umpisa niyan, magkakasama si Erap, si Gloria na lang, Erap, Gloria, pati sino pa mang pwede. Yung buhay pa, para hindi ako mapayari. Sinong panahon ko, buhay pa lahat eh. So, Ramos. Si Ramos pa na yun eh. Patay na ba si Ramos? Gloria na lang. Erap, Gloria, sige, si Ramos. Sa kotse sila. Hinahabol sila. Sabi ni FBI kay Erap, tingnan mo nga kung gumagana yung signal lights. Similip ni Erap. Sira, ayos. Nasira yung kotse nila. Birik sa disyerto. Sabi niya, kailangan natin kahuyin tong kotse kung ano mga gamit natin kasi wala eh. So, ginawa ni Ramos, kinuha niya yung gasolina. Sabi niya, ano kinuha mo? Gasolina para pwede tayong gumawa ng bonfire para pag malamig sa disyerto. Tapos sabi ni Gloria, ako kinuha ko yung upuan para pwede tayong tulugan. Ikaw, Erap, ano kinuha mo? Yung pintuan. Sabi niya, bakit yung pinto? Para pag mainit, baba ako yung bintana. Galing. Parating ng mga sundalo, makit sila sa puno. Sabi niya, okay yung gagalaw ha. Diyan na yung mga sundalo, mahuli tayo. Pagap tayong hayop. Sabi ganun. Sabi niya, sige, si Gloria. Sweet. Ganun. Ibon to. Ibon. Sabi, sundalo, ibon. Umalis na. Tapos munod naman yung isa naman, Kokwa! Ganun, di parang ibon ulit. Sabi niya, okay. Tapos magdating kay Erap. Moo! Ganun, tangina, huli sila. Tangina, di pinapila, babarilin. Nung babarilin ng ganun, sumigaw si FBI. Typhoon! Tumingin na ganun yung sundalo, typhoon tumakbo. Katakas, si Cory naman. Earthquake! Tsaka na, yung sundalo, tumakbo si Cory. Ay, si Gloria. Nung si Erap na, nag-iisip siya ng Kalamidad eh. Sinigaw niya, fire! Patay siya. Diretso na siya. Coming from there, yung eruption, yung libro na yan, na kay Erap, nag-elect tayo ng Pangulo dahil, di ba, nagkatapol siya yung joke. Kaya dapat seryosohin talaga eh. Totoo. Dapat pinag-aaralan talaga natin. Hindi pa tapos. Meron pa pala. Tinahi talaga. Napunta sa impyerno. Sa impyerno, sabi nung demonyo, sige, dahil fan ako ng mga pelikula mo, pili ka dyan sa mga pintuan. Sabi gano'n. Di yung unang pinto, kami umiiyak. Sabi ko, ayoko dyan. Sabi ko, hindi naman ako gano'n katanga. Sabi niya gano'n. Okay lang po, ito yung part talaga na umiihi yung audience eh. Basta Okay lang po, sige lang. Sir Joey, wag kayo mag-alala. Kayo pala, sa lahat ng guest namin, dalawa pa lang umihi. Gusto malaman sino yung una. Si Rastaman. Si Rastaman. Kaibigan ko yun. Naka-diaper na yun ha. Uy, baka may gin pa raw kayo. Gin niya nga iniinom ni Sir Joey. Meron pa. Bili ka na sa labas, mga walang pera dito eh. Di kumatok. Ay hindi, narinig niya umiiyak yung mga tao sa loob ng
unang pinto. Di ba, ayoko yan. Sa akin. Yung pangalawang pinto, nakita niya, kumakanta, di ba? Huwag kang aalon, gumagano. Kumakanta. Sabi ko dito, masaya kumakanta. Sa pagpasok niyang gano'n, putyang na, nalaglag siya dun sa kwarto, nakadapa lahat. Hanggang baba yung tae. Kaya pala kumakanta yung mga tao kang aalon. edi nag-ano siya, sabi niya, tumayo siya. Sabi niya, ayoko dito, sir. Sabi niya gano'n, baka naman since fan kayo ng mga pelikula ko, baka pwede naman pumili na lang ako ng isa pang pintuan. Pinabigyan siya ng demonyo, sabi niya gano'n. Sige. So ang ginawa niya, sinilip na niya. Nakita niya, yung tae, nakatayo yung mga tao, yung tae hanggang tuhod lang. Sabi niya, dito na ako, sir. Sabi niya, sigurado ka, wala nang bawan. Sabi ko, dito na ako, sir. Tapos pasok niyang ganon. Hanggang tuhod yung tae. Tapos may lumabas. Tama na break, ha? Okay, balik sa dapa! Doon na nagtapos ang kwento. Pero ganun, tinatahi ko. Doon ko na-realize, mahilig nga ako magtahi ng joke. Mahilig ako maggawa ng storya. Ang ganda. Alam mo, expected ko na eh. Oo. Pero kakaiba pa rin pag yung may joke na dati pa, tapos narinig mo ulit. Ano source niyo dati? Yung joke book ni Gary Lising malaki. Text. Oo, yung eruption. Ako text. Wala pa kaming text ng bata. Fuck! Yung eruption. Abot nga May libro ako yung kay Father Ben Carrion. Meron din ako noon. Paborito ko din yun. Tati yung Reader's Digest yung sinasabi. So, pag naipagkwentuhan, naalala ko, nga noon, nagbabasa ako ng mga ganyan. Pati yung kay eruption. Nostalgic nga yung Reader's Digest. Tana, may subscription pen, pare. Oo. Hindi naman yung bihira bilhin niya ng ng over the counter. Madalas pag nasa dentista ka eh. Tama, may Reader's Digest. Madalas naglalabasan yung mga joke dati pagka brown out. Yung wala kayong masyadong gagawin, bata kayo. Oo. 'Di ba? Parang doon sa Kaya yung taong grasa, walang ginawa kundi magpatawa. Alam mo, gusto mo habang umiihi si Sir Joey, magpabati mo muna. Oo nga pala. no? Muna tayo. Para hindi tayo sa oras. Oo naman. Sorry. ihina nga din ako. Sure. Yan. Oh, after nitong mga pamurang to, abangan niyo yung mga jokes ha. Ano Ayan. kayo ha? Palitan kayo. Yung isa naman yung umihi, Sir Joey. Sino man? Pagpasok nyo, lumabas. Yan, shoutout sa ating Patreon dyan. Paul Wala Malanay, na kayong Balik, Jay respeto sa Fronda, show na to. John Michael Salvana, Elaine Jenna, Greg Santos, Patrick Posh, Wery Tam, Kathleen Chloe Marali, Timothy Lim, Henry Mendoza, Jimson Tan, Miguel Fermin Sabatin, Justin Ross Banyares, Rainiel Daulat, Lester Benedict Lozado, Dave Santos, Benedict Morano, Tora Mark Helera, Max Timides Thomas, Joan Dona at si Rene V. Torres. And from Bianca Perez, pamuro na Ay, teka, nga pala. episode. Oo nga. Recommendation. Siyempre, promote natin ang mga shows. Brick Wall BGC nga, ang open mic. Nasabi ko na to, Wednesdays, Most QC. At si Muman ay may 1-hour special sa January 24. Fellow Tomasian. Yan, oo. Punta kayo, Doc sir, Joey, kung trip panoodin nyo, nyo. sabihin nyo Ang lang. pangalan po ng special ni Muman ay Corazon. Dito po. Dito rin po. Diyan. Ang 1-hour special ni Muman. At kung saan titingnan natin kung Uy, ilalabas niya ang mag-ano ako kwet niya dyan, dyan. mag-host ako dyan. Ha? Mag-host ka. Ako mag-host, di ba? Oo, sinabi mo na eh. So may 15 minutes pong hindi maintindihan. Yan. Okay, para sa episode recommendation from our Cool Pals Librarian, one half of the Buhangin Fan na Brothers. fan kayo nito, Sir Joey. Oo, ni John. Talaga ba? Si John Opo, may Marjay. picture po siya na nakaubad kayo. Ay, nakatuwad nga siya sa harapan So, nyo. man, di po kalendaryo niya eh. Kanina usapang crashes kayo, yung episode 156 yan, I crush you. Yung mga crush. Siguro na tinamad ka na, no? Hinanap mo na lang yung kasi. Di ba? Ito yung sinasabi ni Sir Joey na yung chaos, Oo. maayos, in chaos. structured chaos. Oo. Yung chaos kasi chapter lang siya eh. Hindi naman siya yung kabuuan ng storya sa palagi. So, Pero minsan dapat mong sadyain ng parang, as a writer ha, minsan parang gusto ko iparamdam na walang kaayusan, pero yun mismo yung kaayusan yan eh. Oo. Oo. Parang may ganong sensation na sasadyain mo na hindi lahat Yun maayos. yung tinatahak. Oo. Yun talaga kapag sobrang sarap ng higa mo lagi, hindi ka makakapiga ng kahit anong joke, kahit anong arte. No? Pag masyadong perfecto buhay mo. Yun na. Oo. Totoo yun. Doon ka nang gagaling talaga sa joke sa'yo ng buhay eh. No? Sabi nga nila, Oo. yung mga komedyante sa ibang bansa, sa Amerika, pag sumikat na ng sobra, yumaman,
doon na sila nagpapatulong sa magsulat ng joke sa mga iba. Yan. Kasi detached na siya. Kasi dating simula siya, mahirap yung joke, gano'n, di ba? Mahirap siya, wala makain. Yumaman. Lahat na ng klase ng pagkain, nakukuha niya na. Tapos mga kaibigan niya na, celebrity. Yan. So pag magjo-joke siya about that, may detached na siya sa mga tao. Hindi na relatable. Oo, hindi na siya relatable. May isyong ganyan si Helen Si DeGeneres. Jokoy na Isa pa yun. sablay yung kanyang joke, ang sinisi niya yung writer niya. Oo. Ay, Sobrang- Golden Globe. Oo, parang, nung tinanggap mo may social contract kayo na kaya mo i-deliver yan, iyon na yan. Oo, iyon na yan. Hindi mo na dapat ba, yung sinisi niya yung writer. As a writer ba may tinamaan kayo doon na parang nabuisit din kayo? Oo, pagka nandun ka na sa performance mo, inaari mo na yan. Oo, eh. So kapag Saka may kami, approval mo din yun. oo, May choice ka na hindi gawin eh. Oh, yeah. Kapag sumasablay na, doon papasok yung yung diskarte mo kung paano mo siya itatama eh. Oo eh. Ayun, pwede ba akong bumati lang si Erickson saka si Sam? Oo naman. Pwede naman, Si sir. Erickson yung nag-PM yata sa'yo. Oo. Yung nag-send ng bold niyang picture. Yan, Oh, Erickson at Sam! Putang ina nyo! Pero meron akong co-teacher dyan, si JC, professor din sa UST. Magpapamura daw ng Nigerian James. Ayan. Oo, eh. Nasa Si- pamura. Nandito si JC ngayon eh. Hello, Jesse, I will pack you in the ass in front of your colleague. In the faculty room. Kapag nawala ng trabaho. Yan, and Ayan, from Bianca Perez, pamura naman sa fiancé ko na si Philip Aliwalas. Happy birthday, masyado nang matagal sa India. Kaya Philip Aliwalas, Putang ina mo! From John Robert Dulay, pamura po at pabati kay Nigerian James, si si Noah Dulay. Atcha. Hello, Noah Acha, I will pack you in the ass. Yan, pamura po kay Alien Vietnamese Bisaya, nonong si Alien, Edward Bisaya, Baluyot Vietnamese. at RJ De Guzman. Edward and RJ. Alien, ha? Abo, me, ama, ma, Hindi, mama, sama, ing, ina, Putang ina. Hindi yung gusto kong itanong, bakit merong ganito na pamura? Nakakalusot? Kanina pinag-uusapan namin kanina ni JC. Parang, baka ito yung repressed tayo. Or baka ito yung lugar kung saan nawawalaan Diyos ang biro lang. Could be, no, wala kang kinakatakusan. Kasi naboboses ninyo, yung mga deepest deepest longing to magmura. Express. Alam Oo, pa na ako dyan, it's so ridiculous, you shouldn't take it seriously. Na? Itong ginagawa, yung mga pamura na to, sobrang Yeah, ridiculous. hindi naman talaga. Kaya lang parang nakakatawa lang na. Oo. Burahin mo nga kami. Parang ganyan eh. Parang Very unlikely. naging industriya. Parang ganyan eh. To the point na nagbabayad pa. Namamangha kami. Oo eh. Kahit ako personally, Ay, namamangha. pwede bang magpaalam ako, gamitin ko itong part na to. Susulat ako ng essay. Ito yung front ko sa libro eh. Kasi parang okay, ang dami kong research tungkol sa humor. Tapos eto, nasa Cool Pals ako. Di ba? Parang, Wala Oh, problema. tapos sa launching, pasal tayo doon, tapos wala na akong trabaho by that time. Game naman dyan sa naman na si Bob Ong. Yayaman kayo ulit. From Ahmed Obsequio, pamura naman kay Prince Nigerian James sa asawa ko si Judy Obsequio. Hello, Julie Obsequio. I know you are a female, but that is how I like it. A female's ass. So I will pack your female's ass. Parang buntis siya para 8 months. Okay. Maybe see you in next 2 months. Pwede rin. Sinabi din ni Paid, What? speaking of mga libro, may lalabas din tayo eh. Ang nga Ayan. Ito natin may lalabas Ngayong taon din na ba? kami, Ngayong oo. taon? Oo. Sana. Hindi din binabasa, pictures lang. Oo, eh. Ano alam eh, The Cool Pals Guide. Ano ba? 101. Cool Pals for Dummies. Parang gano'n. parang Wala ganda. ka lang. Ganda. So, Doon, nandyan baka yung... doon, ma-explain yung pamura. From Jordan Rivera, pabati ang kapatid ko at bayaw si Camille and Miko Herboso dyan sa San Francisco. Kay Ryan Rems, iniwan ko ang pamilya ko, Ayan. accent. Camille and Miko, pare. Camille and Mika, kamusta na kayong dalawa? Sana sa bansang yan worth it ang pag-iwan nyo sa sarili nyong bansa kahit kay second class citizen siya. Wala naman totohanan. Ang puta naman eh. Cool vibes lang eh. Umiiyak na. Galing. Mark Flores Rojas, pamura po kay James and Aunt Jemima Testaman accent sa kapatid kong si Bok. Testaman and... Bok and OG Rojas. Bok and OG. Oh, Lord. Bok. And what is the name? Bok and OG. Oh,
Bokenoji. I will make some pancakes. At From Jamar, Christian Miranda, pakibati po kay Sultan Ryan Rems ang Tangin ang asawa build-up ko, yung pancakes si na ulit. Agatha. Hoy, Agatha, pinapabati ka ng iyong asawa kasi nagkamali siya kagabi. Nagpasubo siya sa bukla. Parang hindi na babalik si Sultan, ano? I think we broke Rems, pare. Eto na to. Oh, ito na Ikaw to, talaga ikaw to. na talaga to, Rems. From Mateo Pamura naman po, nagirin Hitler. Sa kapatid kong si Pancho, Ian at Uncle Ron na din ang Balls Deep Podcast, pare. What is that name? Balls Deep Podcast na lang. Hello, Balls Deep Podcast. I will put you in the gas chamber. Yan, dito sa Balls Deep, nandito si Jobert, Jesse, Titus, Raf, and Jill. And from Enjad to Refranca, pakibati naman kay Iqbal, Ryan Rems, ang Kuya Amo, Kumia at Kersey de Guzman. Amo and Kersey, pare. Amo and Kersey. Hoy, may conclusion akong parehas kayong lalaki at na-experience nyo nang mag-share ng brief. Pamura in Hitler, Kuya Will Accent sa tropa ko si James Abalot at sa asawa niyang Jamie Pascual Abalos. Jamie and James. Hello, James and Jamie! Anong accent yan? Tama ba itong ginagawa nun? Hitler, Kuya Will. Ay! James and Jamie! Nandito tayo ngayon sa Jew or gas chamber! Too close namin. Palapit na tayo ng palapit sa akin. No? Yun eh, mula kay Franz Kevin R.J. Palos, from Chico Infante, pamura kay Chris Adri Adriano, kay Diwata Rems. Pasabi umami na bakal na siya. Chris Adri. Chris Adri, wala naman mawawala sa iyo kung aaming kang bakal ka. Pwede kang turuan manggupit ni Mama Ricky. Yan, pakibati ng happy birthday si Mark Joseph Valiton at sa kanyang kaarawan from Omar Bravo. Kaya Mark Joseph! Putang ina mo! Happy birthday from Cassie Alba, Pamura in Unison, sina Jonah Canyeha at Drew Figueroa. Jonah and Drew! Putang ina mo! From Micaela May Ampuan, pamura po sa boyfriend ko na si Josh Salvacion in Boyoyong Clown James. Ay, anong pangalan niya? Si Josh Salvacion. Josh Salvacion. Salvacion, ha? Josh Salvacion. Taga-Mongolia yung clown. Ngayon naman, ang trick natin ngayon ay ipapasubog ko sa iyo ang pinakamahabang titi. May kapilyo ka after. Yan, from Hana Kazcaro Medina, pabati po ng anniversary in Diwata Ryan Rems. Ang napakabait at napakapogi kong asawa, Mark Lendel Medina. Mark Lendel. Mark Lendel Medina. Hoy! Inaabangan kita, di mo na ako binalikan sa ilalim ng tolay. From Ain de Mesa, pamura sa amin ang boyfriend ko na si Mark Villegas, na half Nigerian, half German. Tang na may half na half. Half Nigerian, half German. Joel Villanueva Revilla may na pinanganak sa Germany. Mark Villegas. Alo! Kaluluwa ng bayanin! Ang sinasabi ko sa ibang tao! At pamura naman po kay Mongolian Ryan Rems, ang tropa ko si John Loiki Afan, na nagbababa ng short sa NLEX from Arnold Ibrado. John Loiki. John Loiki, pinabati kita. Pasensya ka na, lampas-lampas lipstick ko. Hindi ko mapantay. Pero parehas tayo ng bad habit dahil meron din akong gay chromosome. Tangina, hindi siya madami. From Aldrin Ron Mamaril, good day, Cool Pals. Pamura naman po sa master ko na nag-introduce sa akin si Kos sa Cool Pals. Rigel Masong kay German Kuya Will. Rigel Masong. Rachel Masangan! I will pack you in the acid in the gas chamber sa harap ng ibang tao! Yan, pamura po sa katrabaho ko si Jerome Tapia kay Iqbal Rems for Arnold Ibrado. Jerome Tapia. Jerome Tapia. Hoy! Dati linggo-linggo ka na sa ilalim ng aking tolay. Umasinso ka lang, ayaw mo na. Yeah. From Philip Dicena, pabati kami ng fiancé ko, Nikita Simpao in German Senator James Villanueva. Nikita Simpao. From Vince Dizon. Pamuran pa po kami ng asawa ko, Tay Ilonggo, sober nonong from Vince. Sober. Dizon.
Vince and Cheryl Dizon. Vince at Cheryl, gusto nyo wala akong tama. Bakit? ako mas gusto ko meron. Pero happy birthday, ano ba na meron sa kanila? Wala lang, nagpapamura lang yung mag-asawa. Putang ina nyo kasama ng mga magulang. From Mexico, Oranga. Pamura in James Nigerian accent. Sa tropa kong 5 na hindi natuloy na mag-swimming, Charles, Glenn, Doc, Irene, Andrea at Pau. Kaya sa inyong 5, Putang ina nyo, I will pack you in the ass. yan, from Aldrin Argoso, pa-shoutout po kay Mongolian Ryan Rems. Ang katrabaho ko sina Marco Batalla at Fiel Nicole Ashley Nanalig. Si Marco and Nicole. Marco and Nicole. Yung foundation ko masyado makapal. Hindi ko natansya. Binabati ko kayo gamit ang aking chromosome. Sobrang wala siyang sense, putang ina nga. Pamura naman po kay Jeffrey Redyang, kay ka-freshness Senator Bato James. Jeffrey Redyang from Gerald Cruz. Jeffrey Ridjam, naguguluhan talaga ako. Talaga, nagpabati ka pa sa akin, nagtatago na nga ako para hindi ako makulit ng ICC. At thank you Ano? Kapisnis nga pala, no? ka-freshness. Sige, total, nahuli mo na rin ako. Chupain na rin ako. Hindi naman ganun si ka-freshness. Anak na puta naman. Teka, hindi pa. May jokes pa kayo. Ano mo, wala, chaos to. Di ba, hindi pa nga nasasabi, chaos to. May joke pa kayo? Yung tawan-tawa kayo? Well, yung wala akong matandaan talaga, pero yung pinaka-latest na natatawa ko, yun nga, yung naputol yung titi ni Apolinario Mabini. Kanina lang yun, ah. Kaya nga, hindi makatakbo at tuloy. Di ba? Pero sobrang unfair, no? Imagine mo, pinutulan ka na ng titi bago ko pa yung pinagbibintangan may syphilis. Ano ba katan? Sino kaya ang hindi makaka-relate? Ano nga yung joke na tawan-tawa din ako dun eh, yung kung ano yung makukuha nilang prutas, ilalagay nila sa puwet. Naalala niyo? Si dumating si Pedro, sabi niya ganun, ubas, tama, ubas muna, ubas. O sige, lagay mo yan sa puwet. Tapos yung isa naman, saging. Putang ina nila. Sige, lagay mo yan sa puwet. Tawa ng tawa si Pedro tsaka si Juan kasi yung huling dumating. Yung dala niya langka. Classic yan. Yan. Bawal tumawa yun eh. Bawal tumawa. Bawal tumawa. Ba't kayo tawa ng tawa? Ayun Kasi pala Yun ang pag Yun may yung tumawa. rule ng tribe eh, no? Pag may tumawa, papatayin. Sa dulo, natawa sila kasi dala nung isa lang ka. Ikaw, Roger, meron? Stand-up stand-up beat yung tawan-tawa ko eh. Tinga. Yung kay Louis Tikito yung sa labas nung nila, dati daw yung mga retarded, okay lang siya tabihin. Kasi hindi siya offensive word eh. It state na parang No 70s, diba? description dun sa mga taong retarded. Sabi, ready tayo. Ito yung Pero joke to ni Louis C.K. Hindi nila. So, tawan-tawa ka talaga sa mga retarded, no? Hindi, ito na joke din Louis Ay, C.K. di ba? Hindi. So, Yung ano yung joke joke? lang. No, Ano yung joke? panawin nyo na lang yung, mga binubutcher ko tong na to eh. Mas mayroon daw babae dun sa labas nung simbahan nila, tumitigaw na, Dave the retarded! Wala siyang ginagawang masama, pero Kung papakinggan mo ngayon. ngayong context na to, masamang tao yung babae. masamang tao yung Dahil nga sa word na ginamit niya. Naalala mo nyo ba yung ito medyo kailangan may image to. Yung nagsusulat siya na kung basta lagi siyang tinitira ng asawa niya. Nagsusulat siya. Gumulo na yung pagkakasulat. Naalala niyo. Dear James, parang ganun. pwede bang payuhan mo ako? Kasi every time na magkikita kami ng mister ko, ay may ginagawa sa akin. Kapag naglalaba, kapag nagmamlansya, kapag tapos bandang huli, gumulo na yun. Sulat niya. Lagi na lang. Oh, well, meron kasing visual component. Parang nga, no? Ayan. Tawan-tawa din ako. Ayun. Ayan na. Ito Ako na. ba? Sir Hindi Joey. ito yung joke na nasa libro. May paborito ako, si Jesus, may apostoles, di ba? Kasi naman niya yung mga apostoles niya.
Tapos sinabi niya, magbitbit kayo ng bato. Ayun. So nagdala ng bato, lahat ng apostles. So si aakyat sila ng bundok, siyempre si Judas, yung pinakamatalino. No? So, hirap kayo umakyat ng bundok. So kumuha siya maliit na bato. O yan. Oh. So yung joke na yun, pag akyat sa bundok, ang sinabi ni Jesus, yung bato na yan ang gagawin natin tinapay. At iyan ang pagkain nyo. So maliit yung kay Judas. So pangalawang pagkakataon, hinaya uli sila ni Jesus. Magbitbit kayo ng bato. Ayan. So para makasiguro si Judas, kinuha ninyo yung malaki. Ayan. Sige, di bali. Kaya ko na to. Yung iba maliliit yung kinuha. Sige, ibato nyo yan dahil kung saan aabot ang inyong pagbato, iyan ang inyong kaharian. Ayun, binato. So sa ngayon, hindi niya maibato kasi ang laki. Ayun. Pangatlong pagkakataon, sabi ni Jesus, magbitbit kayo ng 2 bato. So, nangyari, isang malaki, sabi ni Judas, putya, hindi na ako madadali dito. Isang malaki, isang maliit. Pagdating sa taas ng bundok, iyan ang betlog mo. Diba? Well. Yung mga 80s jokes na inuman, no? Staple Lagot sa ka, inuman. Jesus, sinabi mo, Betlo. Bakit? Tama naman. Kaya pala tinalo ni Judas si Jesus, tinatarantado si Jesus eh. Putang ina eh. Ano ba gagawin namin dito? Hindi naman siya. Mano sabihin niya sa simula pa lang. Di ba? Oo, tanungin mo na. Para saan ba to? Sir, ano ba gagawin natin dito? Utang, inay, susumbong na kita sa mga Romano! Pinaglalakan mo yung feelings ko, ha? Pag ako nabigyan ng silver. Di ba nagbigti si Judas, di ba? Oo. Nakita lahat ng tao yung betlog niya. So, kaya siya yun nung di ba, inano niya si Jesus, tinraidor niya, ginago siya eh. Oo. Nung nagsumbong siya sa mga Romano, ika-ika siya magkakit. Ang laki ng betlog niya eh. Bakit ba? Magkaiba size eh. Oo, magkakit eh. Matagal mo na akong ginagago, ha? Kung hindi ikaw si Bob Ong, ba't di ka lang sumulat ng libro? Pangalan mo kay Bob Ong, di ikaw ang kikita nun. Oo nga, no? Hindi naman magdidemanda yun. Kasi ay, lalabas siya eh. pag Tingin niyo nagdemanda ba? siya, ha? Sino ba si Bob? May idea ako. Pero hindi ako. Sino? May idea ako. Turo mo dito. Baka si Lord. Ituro mo dito. Wala magdala. Pero magandang pag-usapan si Bob Ong. Maraming napabasa. Nabasan siya. Oo. Yung college yan eh. 90s yan, di ba? Yung Mid- baliktad 90s, na libro, no? Oo, bakit baligtad ng ano? Itong, yung babasahin niyo ba yung... Basahin ko na ba? Sige. Kaya ang hirap mag-explain ng joke kasi nawawala yung joke. Nawawala yung joke. So, ito yung paborito ko na sasalamin doon sa kung bakit tayo ganito. I-flip natin doon sa ano. I-flip natin to for kasi Patreon lang to. Mahaba ito eh, mahaba. Ang marinig na lang nila yung tawanan. Baka hindi na nakakatawa sa inyo ha, pero pwede bang basahin ko na lang parang drama. Sige. Gusto niyo si Roger magbasa? Ilang minutes po yan? Hindi ko alam kung gaano kahaba ito magbasa. Ayan, sige, basahin ko. Dosena spam. Tay. Ang 5 para sa mga bata ito, Galing. Napaka-Pilipino ka. Wala. Ganda. It offers us the very, the painful Filipino culture ng kailangan umalis at dahil may paghahangad tayo sa mga imported. Oo, papadala. Oo. Kailangan may pasalubong. Yung kultura ng pagpapadala. At hindi, saka may fiesta pa, di ba? At kakainin, sigarilyo, mga ganon. Kung lahat ng ibig sabihin, ganon ka common na ang pagiging OFW sa Pilipinas. Kaya magta-transcend yan sa lahat ng race. Lahat tayo ay may kamag-anak kung hindi man tayo ang mismong naging OFW gaya ni Jomar J. Yan. Oo nga. Na tumakas sa Qatar. dahil sa kanyang Qatar Tadu. At napwetan siya. Maraming salamat. Salamat. Nag-enjoy ako. Thank you, Sir Joey. Sana maulit. Sana, punta ako sa mga shows. Sige po, invitahan po namin lalakas ako kayo. loob ko. Yan. Oo. Abangan namin pa yan. For stand-up shows, visit www.comedymanila.ph. Nandiyan po ang schedule ng lahat ng shows natin sa Brickwall BGC at open mics natin sa Moe's Bar QC at sa The Pulpals Bar at The Cellar. Again, www.comedymanila.ph. See you sa mga shows. Yeah. See you! Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests
are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.